Pangulong Feng, kumusta ang ayos nito? Sigurado ka bang babalik si Gina ngayon? Kinumpirma ng aming investigasyon, nasa biyahe siya ngayong araw. 6 na taon ang lumipas. 2 regalo lang ang inihanda ko. Matutuwa ba si Gina? Inangkat sa himpapawid ang mga bulaklak mula Zurich kaninang umaga, at ang kwintas na Heart of the Ocean, nagkakahalaga ng bilyon mula Zurich. Ito'y nagpapakita ng iyong sinseridad. Tiyak na si Ginang ay yayakap sa'yo habang humihikbi. Haha. Nagkasundo tayong hahanapin ko siya pagkatapos. Ngunit maraming taon na ang lumipas. Magagalit ba siya sa akin? Mommy, dinala mo rin ako sa wakas para hanapin si Daddy. Huwag mo nang banggitin ang lalaking yon. Nangako siya ng responsibilidad tapos naglaho ng 6 na taon. Binabati kita sa iyong kasal. Sana magkaanak kayo agad, habang buhay na kaligayahan. Hindi ako makapaniwala na pangasawa ko ang one-night stand ko. May 1 milyon ang card na ito. Hindi na kailangan ng password. Gastusin mo lang. Kailangan kong umalis agad sa abroad. Babawi na lang ako sa iyo mamaya. Kapag nahuli ko siya na masaya sa labas, piputulin ko ang pagkalalaki niya. Dumating na si Daddy para sa akin. Ito ay, bakit ka ang tagal? Maligayang pagbabalik, Ginang. 6 na taon tayong nagkalayo. Ako. Xuanshen, ang laki mo na. At tumaba ka pa. Halika, halikan kita. Ang bastos ng pagmamahal mo. Tulungan mo si Mommy sa dala. Oo nga. Kaya pala magkakapamilya sila. Mali pala ang napuntahan ko. Nasa loob pa siguro si Madam. Tawagan natin para malaman. Hello. Hi, ako si. Walang credit card, di kailangan ng lupa o insurance. Salamat sa pagtawag. Hindi ako ahente. Ano ka pala? Asawa mo ako. Ano bang problema sa asawa ko? May cancer siya o aksidente, kailangan ng pera. Ngayon, di na gumagawa ng matinong kasinungalingan. Nawala siya 6 na taon na. Para sa akin, patay na siya. Totoo, asawa mo ako. Ang pag-alis noon, di ko pinili. Naghihintay ako sa airport ngayon. May mga regalo ako sa'yo. Babawiin ko ng maayos. Talaga bang asawa ko siya? Ay, pasensya na kanina. Di ko alam susunduin mo pala ako. Mauuna na ako. CJ, mag-usap tayo mamaya. Hahanapin kita. Sige, I send ko ang address. Ate, Mommy, bayaw. Nandito pala si Daddy. Sabi niya may regalo siya sa akin at babawiin niya para sa akin. Sa totoo lang, bigla na lang sumulpot na ganito. Ang ganda nito. Wala nang alalahanin kay Xuanshen na nagpapanggap na tatay niya sa labas. Ang ganda ni Mommy. Mabibighani si Daddy sa'yo. Papuntang Fenghua Residence. Iuwi mo ang asawa ko. Director Feng, Madam, pinakasalan ka niya noon dahil malubha ang lola niya. Gusto niyang tuparin ang hiling ni Lola. Namatay ang lola niya pagkaalis mo. Naghirap siyang mag-isa. Napakatragiko ng buhay niya. Aalagaan ko siyang mabuti simula ngayon. Nandito siya. Sino po kayo? Gwapo naman pala siya. Baka siya ang bayaw ko. Mahal, sino yan? Anak mo ba ito? 2 taon. Cute, di ba? Huwag kang masyadong magselos agad. Kay Tung Yao. Gaano na kayo katagal? Kami ng asawa ko, 5 taon na. 5 taon? Pagkaalis ko sa bansa, nag-iba na siya. Hoy, ikaw ba yung asawa ni Tung Yao na biglaan? Kahit walang pundasyong emosyonal, 6 na taon na kayong kasal. Pasok muna kayo. Kailangan kong sagutin to. Nagkakamali ka. Wala kaming relasyon. Pinakasalan ko siya bigla. Bulag yata ako noon. Maupo ka rito at panoorin. Kayong dalawa na ipagkanulo ako. Bakit siya umalis? Hello.
Ate. Maupo ka. May itatanong ako sa'yo. Maghugas ka ng kamay. Ha? Noong umakyat ka kanina, may nakita ka bang lalaking kainahinala sa baba? Isang lalaki. Dumaan ang asawa ko. Hindi, nasuri ko na. Hindi ito tungkol sa'yo, pero mukha siyang mabagsik. Parang gusto niyang manakit. May nagalit ka bang tao? Impossible. Sino ang aawayin ko sa labas? Bukod pa riyan, agad kong ginagawa. Ginoong Feng, nasaan si Ginang Feng? Hindi mo ba siya uuwi? Huwag mo nang banggitin siya. Nakita ko siya mismo. Nakasama ang ibang lalaki. May anak pa silang 2 taon. Hindi iyan tama. Hindi nabanggit sa aking impormasyon ang anumang malalaswang kilos. Nakita ko mismo. Walang duda doon. Hoy, ate, nadumihan ang damit ko, kaya naligo ako rito. Nakita ba ako ng asawa mo? Tatawagan ko siya. Tatawagan ko ba para magpaliwanag? Busy ang linya. Narinig mo yon? Busy siya. Kasama ang kabit niya. Walang oras sa tawag. Hindi ka panipaniwala ugali niya. Kawalang hiyaan. Kontakin si Abogado Wang. Makikipagdiborsyo ako sa kanya. Busy ulit ang linya. Sana hindi yung nakakatakot na lalaki kanina. Magluto na tayo. Pagdating ng lalaki mo, talunin natin siya. Nanay, dating po si tatay, gutom na si Zuan. Baka nagkakarera siya rito, dahil sa sobrang tuwa makita ka. At naaksidente. Huwag mo siyang pagkamalasin. Mahal, handa na ang hapunan. Kailan ka darating? Huwag mo na akong hintayin. Hindi ako darating. Bakit? Emergency sa trabaho. Alam mo kung bakit. Hindi ko nga alam. Nawala ka ng 6 na taon. Sino pa ang nagmamalasakit? Pero may mahalaga na dapat kong sabihin. Kami ay may anak. Pero mayroon akong mahalagang sasabihin sa iyo. Hindi ako interesado sa'yo. Nakipag-ugnayan na ako sa abogado. Ang abogado ko, ang kakausap sa'yo. Abogado? Hoy. Teka, Mommy, darating ba si Daddy o hindi? hindi siya darating. Kumain na tayo nang wala siya. Sige, sige, o Sige. sige. Gonggong, ang mood mo'y pabago-bago. Ano nang nakain mo? Hello, 5 taon na ako ngayong taon. Pwede ba ako sa Feng Group Child Star Tryouts? Siyempre naman, maliit ka. Isumite ng magulang mo ang aplikasyon online. Tumakas ang tatay na pabaya. Kapag naging sikat ako, hahanapin ko siya ng live. Hello. Ito po si HR ng Feng Group. Pumasa ka sa bodyguard screening ng CEO. Interview sa 10:00 ng umaga. CJ. Kalimutan mo ang lalaki, tutok sa karera mo. Tagumpay ang tunay na patutunguhan ng babae. Rider ng bike, tumingin ka sa dinadaanan mo, bobo. Pumunta ka sa bike lane. Ako. Wala akong pakialam. Saan mo nakita? Ang karatula na. Bawal ang bike dito. Itigil ang pagkuha ng video. Alam mo ba magkano ang kotse na ito? Alisin mo ang kamay mo. Magagasgasan ng pintura. Mayaman sa mamahaling kotse. Halos mabangga mo ako. Dapat kang magbayad sa akin. Gawin natin kang sikat. Tingnan ang hustisya. Sa teritoryo ng emperador. Lahat, tingnan ninyo. Niloloko ako ng tuso na ito. Tingnan kung sino ang nasa kotse. Bakit siya pamilyar? Humingi ka ng paumanhin sa dalaga. Lubos akong humihingi ng paumanhin. Binibini, mali po ang aking pag-iingat. Pasensya na. Maging mas maingat sa susunod. Pangulong Feng, tumawag ang matandang babae. 38 beses kanina. Gustong maibalik ang asawa ng CEO. Sabi niya 6 na taon na. Simula nang makita ang asawa ng iyong apo, gusto niyang iuwi ito. Tinatarapos na namin ang diborsyo. Hindi na kailangan ng pulong. Ang magarbo naman. Ginang. Ang aura mo'y nagpapahiwatig ng problema. Mga supling. Asawa ng apo. Ah, tama. Ah, Milagro. Ano ito? Hindi ako may sakit. nagkamali ako maling bagay na kuha. Hindi mahalaga. Ang kapalaran natin ang nagdala sa iyo rito. Hindi 999.
hindi 79. Tanging 79,000 lamang, mistikong pantas, maghuhula ng iyong kapalaran. Hayaan mong sabihin ko, ang tadhana ng asawa ng iyong apo. Totoo o panluloko? Hindi mo ako dinadaya. Ginang, kung nanlinlang ako sa iyo, mawawalan ka ng 79,000. Ngunit kung tama ako, ikaw ay makakabalik sa iyo ang asawa ng iyong apo. Makatwiran. 79,000. Sabi, sige na nga. Heto ang 100,000. Teka, Kulang sa bertud ang kabataan. Mandurugas ng matatanda? Kahihiyan. Kumita ng marangal, itabi mo ito sa pagreretiro. Ang apo mong lalaki ay magbabalik sa iyo sa kanyang asawa. Sino itong pakialamerang babae? Sinira ang aking plano, naghahanap ng kamatayan. Umalis ka. kahanga-hangang dalaga. Umuwi ka na, Lola. Teka, sandali. Nag-i-interview ka sa Fangcorp, kilalang kilala ko ito. Halika, samahan kit, binibinibay, punta kay Jifeng. Nabalita ang nag-hotel kayo kasama niya kagabi. May magandang balita na ba? Lola, alam na alam mo ang Feng Group. Empleyado ka rin ba dito? 6 na taon ng kasal ang gunggong na yun, pero ayaw ipakita sa akin ang asawa niya. Sigurado akong may kakaiba, nagaganap. Kapag nakapasok na ako sa kumpanya, mabubunyag ko ang sikretong asawa niya. Tama, tingnan mo ang murang damit niya. Malamang janitor. Ang kapal niyang makisabay sa elevator kay Binibinibay. Nakakadiri. Alam mo ba kung sino si Izzy? Bye. Makinig ka, mabibigla ka. Anong katayuan mo? Card lang meron ka. Kung wala si Lola dito, hindi mo magugustuhan ito. Malinis na kapaligiran. Narito na tayo. Tara na. Nandito ang interview venue ni Yaw Yaw. Tigil dyan. Ikaw ba ang bodyguard candidate ni G? Ano sa iyo? Lahat tungkol sa kanya ay pakialam ko. Ako ang tagapagmana ng pamilya Bay at kababatang kasintahan ni G. Isang salita lang mula sa akin at matatanggal ka na. Kaya ito pala ang babaeng Bay. Pinag-isipan ko talagang payagan si Feng Jing na makipag-date sa kanya. Lola, wag mo silang pansinin. Tara na. Ang kapal mong hindi ako pansinin. Ano ba ang ginagawa mo? Matanda na siya. Bakit mo siya itinulak? Hindi lang siya. Itutulak din kita. Anong ginagawa mo dito? Director Feng. Siya pala ang CFI ng Feng Corp. Ay naku, lagot. Hindi ba siya magagalit? Kapatid na G. Hindi karapat-dapat ang babaeng ito sa kumpanya. Paalisin siya agad. Director Feng, nauna siyang nanuntok. Pinatutunayan ng Kifi. Kahit mahirap kami ng Lola, mayroon pa rin kaming dangal. Tama ang sinabi. Director Feng. Si Yaw Yaw ay mabuting bata, ang pinakamabait na kaluluwa na nakilala ko, mapagkumbaba ngunit kumpiyansa, magiging mahusay siyang bantay. Dapat mo siyang kunin. Tandang hitad ka, sino ka para sabihin yan? Miss Bai, tumigil ka na. Alam mo ba kung sino siya? Wala akong pakialam. Siya o ako, umalis siya, o aalis ako. Samahan siya palabas. Seguridad. Kita mo, paborito ako ni kapatid na Jake. Hindi. Walang ginawang mali ang Lola. Hindi mo siya pwedeng tanggalin. Ano ang gagawin niya? Dalhin mo siya. Teka, mali ang napuntahan ninyo. Walang mali. Ikaw ang ibig naming sabihin. Ang mga usapin ng Feng Corp ay hindi mo dapat pakialaman. Kapatid na Jake. Bitawan mo ako. Aalis ako mag-isa. Hindi lang gwapo si Director Feng, kundi marangal din. May mabubuting lalaki pa sa mundo. Kaya ka nag-a-apply maging bantay ko. Ako si Tong Yao. Sanay sa sining pandigma ng 10 taon. Ipagtatanggol kitang mabuti. Ano ang pangalan mo? Tong Yao. Kapareho niya ng pangalan ng asawa ko. Dalhin siya sa opisina ko. Opo, sir. Yaw Yaw. Gawin mo ang makakaya mo. Bakit ganyan ang suot mo, Lola? Bakit ka nasa kumpanya ko? Hindi mo ako pinayagang ipakita ang pagkatao mo. Paano kung may mangahas na hindi ka igalang? Tapos, Ikaw na bata ka, 6 na taon kasal, tago mo pa rin asawa mo, nakasuot ng ganito. Kailangan ko siyang suriin ng husto. Nasaan siya? Dalhin mo siya para makilala ko. siya. Hindi available na yon. Nakakahiya ba siya? Tigilan mo ang pagtatago. Halika dito. Hindi ito ang iniisip. Umuwi ka muna. Aayusin ko agad ito. Sa totoo lang, malinaw na hindi siya kwalipikado. Hiwalayan mo na siya agad. Mukhang perpekto si Tong Yao na nakilala natin. Pakisuyo, umuwi ka na. Aayusin ko ito ng maayos. Sige na, aalis na ako.
Magandang araw po, Yin Feng. May asawa at isang anak. Ibig sabihin, hindi siya ang asawa ko. Paano mo nakilala ang janitor na yon? Ang lola ba ang ibig mong sabihin? Nakita ko siya sa pasukan ng kumpanya. Niloloko siya noon, pero akala ko. Ang reputasyon ng Feng Corp ay hindi masisira ng mga salot, kaya nakialam ako at pinaalis ang mga kriminal. Tila hindi niya alam ang tunay na pagkatao ni Lola. Hindi siya sinadyang lumapit sa akin, magtrabaho para sa pagliligtas ng iba. Sa susunod na linggo, magkakaroon tayo ng audition event para sa child spokesperson. Samahan mo ako doon. Naintindihan ko. Mr. Feng. Handa na ang mga papeles ng diborsyo ni Madam. Ipadala ito kasama ng mga yon. Opo, sir. Hindi ako makapaniwala ang isang mahusay na lalaki ay naghihiwalay. Tito, tingnan mo. Nakuha ko na ang imbitasyon sa finals. Dalhin mo ako pagdating ng panahon. Xuanshan. Pupunta ka ba talaga para hanapin si tatay? Kung malaman ni mama na dinala kita roon. Siguradong papatayin niya ako. Kung hindi mo ako dadalhin, sasabihin ko kay tita ang tungkol. Sa lihim mong pagpuri, ang hubog ng iyong babaeng katrabaho. Hoy hoy hoy. Maliit na pasaway. Hindi ako pumuri kaninuman. Gusto mo bang mapalo ako? Kung di kailangan ng permiso ng magulang, hindi sana kita lalapitan. Kung gayon, tanungin mo si mama. Mama, Mahal, uwi na si mama. Hulaan mo kung anong masarap ang dala ko. chicken wings. May tinatago ka ba sa akin? Oh, si Xuanshan lang kasi. Hello? MS, tungyaw po ba ito? Opo, ako nga. Abogado po ako ng asawa ninyo, si Mr. Feng. Pinapasabi niya pong pag-usapan natin ang diborsyo. Ano, diborsyo? 6 na taon kaming kasal pero di nagkita. Tapos gusto niya ng diborsyo. Sabi niya bibigyan niya ako ng regalo. Tapos ganito ang gagawin niya. Dahil sa pagtataksil mo kay Mr. Feng. Pinipilipit mo pa ang sisi. Sige na nga. Diborsyo na, pero dapat siya mismo ang magsabi. Labis na nabigo si Mr. Feng. Ipapadala na ang mga papel sa diborsyo. Pirmahan mo na lang. Ako. Hello. Gusto ng asawa mo ng diborsyo? Sabi niya nagloko ako sa asawa ko. Pinaplastik lang nila ang sarili nila. Walang komunikasyon sa loob ng 6 na taon, at ngayon gusto ng diborsyo. Siya ang nagkamali. Huwag kang magalit. Di sulit magalit sa isang salbaha. Tama. Ano nga yung sinasabi mo kanina? Oh, wala namang espesyal. Ibubunyag natin ang salbahing iyon. Kumusta? Ako si Tung Wenxuan. 5 taon na ako. Nagsasanay ako ng martial arts at piano. Ang pinakamalaking nais ko ay magkaroon ng masaya, kumpletong pamilya. Ang kayat naman ng anghel na ito. Ang galing-galing. Kamukhang-kamukha niya ang batang. Talagang kamukha. Sakto ang pagdating mo. Bata, halika rito. Nagkaanak ka ba ng lalaki? Paano mo nalaman? Nakakita ako ng batang lalaki online. Nakamukhang kamukha mo. Tingnan mo rito. Ito. Bakit ad na ngayon? Pero sa ating dalawa. Ikaw at ang batang iyon ay nagkakahawig talaga. Aminin mo, siya ba ang aking apo sa tuhod? Lola, nagkakamali ka. Nagkaanak na siya. Ng anak. Pero hindi akin ang bata. Ano? Nagsasampa ako ng diborsyo. Tahimik lang ako kanina. Para hindi ka masaktan. Paano mo nagawa yan? Ginoong Feng, maaari nyo bang ipaliwanag ang malaking investment ng Feng Group sa proyektong parke ng mga bata? Bakit nagsagawa ng global search para sa child ambassador? Ginoong Feng, may mga bulong-bulungan na nagpakasal kayo 6 na taon na. Maaari ba naming malaman ang pamilya niya? May anak ka bang lalaki? Hindi ako nagkokomento sa personal na bagay. Focus tayo sa event ngayon. Bigyan daan po. Kailangan ni Yi Feng ng espasyo. Maikling pahayag. Ginoong Feng, ilang salita lang. Ginoong Feng, handa na ang mga child star. Magsimula na tayo. Dahil sa dami ng batang narito, dagdagan ang seguridad. Naiintindihan, makikiraan po. Ginoong Feng, magsalita po kayo. Fuansuan. Nasa imahinasyon ko lang siguro. Dapat si Xuansuan ay nanonood ng cartoon sa bahay ngayon. Impossible.
Naku, natakot mo ako. Halos mamatay ako sa takot. Halos makilala ka ng mama mo. Tito, pasok na tayo. Tara na. Handa na ba ang sasakyan? Opo, handa na. Talagang pasaway. Sabi niya, hindi niya anak, pero kamukha na kamukha niya. Huling kompetisyon na ng bata ngayon. Kailangan kong malaman ang totoo. Bilisan, tara na. Salamat po sa inyong lahat. Salamat, Contestant Siyam sa mahusay na pagtatanghal. Ngayon, tanggapin natin si Contestant 10, si Tungtong. Ayan na siya, sa wakas. Sigaw ng madla ay malinaw. Si Tungtong ang paborito ngayong gabi. Pero bakit ka nakamaskara, Iya? May sikreto ako, na ibubunyag pagkatapos ng laban. Inaabangan namin ang iyong mahusay na pagtatanghal. Malinaw na apo ko siya sa sakang. Namanan niya ang galing ng pamilyang Feng. Ang silweta ng batang ito, kamukha ni Xuanzuan. Kailangan kong tumawag at alamin. Hindi ako makapaniwala na ang bata ay napakahusay na. Inaanunsyo ko ang Junior Ambassador ng Feng Corporation ay Contestant BLG. 10, Tungtong. Pagbati sa panalo ngayon, maaari ko bang itanong sa bata, nandito ba ang mga magulang mo? Kamusta po kayo? Ako si Tung Wenxuan. Ang nanay ko ay si Tung Yao. Sumali ako sa palabas na ito dahil gusto kong gamitin ang kasikatan nito para hanapin ang tatay ko sa mundo. Galing ako sa pamilyang may isang magulang. Umalis ang tatay ko bago ako ipinanganak. Iniwan niya kami ng nanay ko. Ngayon gusto ko siyang hanapin. Kung may makita kayong lalaki na kahawig ko, kontakin niyo ako. Tungyaw, anak mo ito. Ah! Hahaha! Ang anak mo ay sumali dito. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi ko alam na nag-register siya. Tinago niya ito sa akin. Bumaba ka rito. Nanay. Hahanapin ko ang tatay na pabaya. Hehe. Ang husay-husay naman ng bata. Lumaki sa pamilyang kulang. Nakakalungkot naman. Teka. Sinabi lang niya na ang nanay niya ay Tungyaw. Iniwan ka ng asawa mo. Sino yung lalaki sa airport noon? Hindi syempre, nagbibiro lang ang anak ko sa lahat. Hahanapin natin agad ang tatay niya. Buwisik ka Tungyu. Paano mo nagawang dalhin si Xuanzuan sa pag-usapan ang maruming sikreto natin sa publiko? Papaluin kita ng malupit mamaya. Teka, Ibig sabihin ba nito? Si Tungyaw ay manugang ko, Diyos ko. Ang aking mahal na apo sa tuhod. Miss na miss ka ni Lola. Lola. Apo sa tuhod. Lola. Apo. Yaw. Hindi ko akalain na ikaw pala ang asawa ng aking apo na di ko nakilala. Ang tadhana talaga. Talagang para sa isa't isa. Teka, Lola. Nalilito ako. Hindi ba ikaw ang tagalinis? Paano ka magiging lola ng asawa ko? Lola, mali ang tao. Hindi siya ang manugang ng iyong apo. Huwag mo akong lokohin. Tingnan ang batang ito. Malinaw na anak ng pamilya. Aking mahal na apo sa tuhod. Nagkulang si Lola sa iyo. Nahuli ang paghahanap sa iyo. Sisihin ang tamad mong tatay. Itinago ka at ang nanay mo. Totoo ka bang lola ng asawa ko? Anong pangalan ng papa ko? Ang tatay mo. Oh. Lola, halika rito saglit. Bakit ayaw mo akong magsalita? Lola, si Tungyaw ay bodyguard ko lang. Hindi ko kadugo ang batang iyon. Tigilan na ang pagpapanggap. Talagang gusto ko ang manugang ng apo na ito. Hindi kita pipilitin maghiwalay. Bakit nagpapanggap pa? Lola, gusto ko rin sana ang asawa ko ay kasing unawa ni Tungyaw, ngunit hindi siya. Ang kasintahan niya at asawa ko ay may batang 2 taon. Bakit kailangan Pero kamukha mo ang bata. Karaniwang mukha lang yan. Papeles ng diborsyo. Pinadala sa asawa ko ng abogado. Pakiusap, itigil na ang peking ito. Kapag nalaman ng empleyado na nandaraya asawa ko, babagsak ang stock price natin. Pasensya na kanina, Lola. Di ko alam na Lola ka niya. Hindi niya binanggit. Paano kung ganito? Umuwi ka sa akin. Aalagaan kita ng mabuti. Hindi. Ako dapat ang humihingi ng paumanhin. Baka ako. Nagkamali ng tao. 2 taon lang ang apo ko sa tuhod. Ay, mali pala ang tao. Hindi mo kilala si Papa? Ang lalaking sumundo sa iyo sa airport ay hindi ang tatay mo. Yan yung tito ko. Siya yung asawa ko. Madaling mabuli ang mga bata. Ayokong isipin nilang walang ama si Xuanzuan. Pero sabi ng anak mo, matagal ka na niyang iniwan.
Kami ng asawa ko. May problema kami sa kasal. Naaawa si Xuansuan sa akin. Kaya siya nag-prank sa show. Ganun ba? Hindi dapat nagsisinungaling ang mga bata. Masamang tao ang tatay ko, masyadong bastos panoorin. Ang Feng Corp nagmamalasakit sa lahat. Bagaman, hindi dapat ako makialam sa buhay nyo. Pero kung kailangan, makipag-ugnayan sa legal namin. Si Feng, ang bay. Salamat, Feng. Hindi ito makakaapekto sa trabaho. CEO Tito, ang gwapo niyo po, mukha kayong ako sa hinaharap. Kung hiwalayan ni Mama si Dad, magiging stepdad ko po kayo, dalawa sa presyo ng isa. Tigil. Siya ang boss ko, huwag kang kung ano-ano. Ayaw ni Feng sa gold digger. Sir, kahit makipag-divorce pa ako, kayo lang ang nire-respeto. Walang mali siya dito. Kung hindi lang ako nagpunta sa abroad, kung nanatili lang ang asawa ko, baka, ganito na ang edad ng anak ko. Napakabait mong bata. Bakit hindi ka maging apo sa sakong? Pilyo ka talaga. Tapusin mo na ang diborsyo sa babaeng walang hiya. Alam ko, ang mga papeles ng diborsyo, nagpadala na ako. Haze. Si Tong Yao ay kahanga-hanga. Kung pakakasalan mo siya, manalig ka, hindi ka magkakamali. Batang pasaway ka, may gana ka pa, ha? Papasok sa kompetisyon ng palihim. Sa pandaigdigang broadcast, gusto mong makita nila akong iwanan at mapahiya. Nanay, gusto ko lang mas mahanap ang tatay ko. Huwag kang magalit, pakiusap. Kung gagawa ka na naman mag-isa, patatayuin kita sa sulok. Ano nang suot mo? Yaw. Tunay na mabuti kang tao. Pero ang iyong asawa, hindi sapat ang pagpapahalaga. Ipakilala mo siya sa akin. Aayusin ko siya para sa iyo. Kailangan kong makilala ang ama, para maging panatag. Hindi pa rin ba siya sumusuko? Si Feng ay naghihinala pa rin na may iba akong pakay. Para mapanatili ang trabaho ko, kailangan ko siyang pakalmahin. Mahal, nasaan ka? Dali, sunduin mo kami. Tapos na kami niksuan-suan sa event. Dali, nandito kami. Madam Feng, papunta na ang asawa. Sino ka nga ba? Mahal, sino to? Yang mangmang na yan, high beams na naman. Ginoong Feng, Lola, gabi na, aalis na ako. Sige na, Lola. Wala na siya. Hindi ganyan kadesperado para habuli ang babaeng kasal. HMPH, kung hindi kita tinulungan, di ka makakaakit ng asawa ng iba. Ahem. Ha. Nakakatawa. Hindi masyado. Sabihin mo sa akin, yung kotse kanina, pamilyar ba? Di ko maalala. Pilitin mo asawa ko, pumirma sa divorce, nasa isang rehistro, kahit isang araw, mahirap. Nakuha ko. Halika dito. Isara mo pinto, Xuansuan. Nababaliw ka na ba? Boss ko yun. Nag-high beam ka sa kanya? At, sino nagsabi na pwede mong isali si Xuansuan? Sa kompetisyon na yan, akala ko'y iniwan na. May dangal pa ako. Paano pagpagtawanan si Xuansuan? AU, napanood ko live stream. Namabis ka na ngayon. Gusto ko lang, ilantad yang traidor para sa'yo. Pero ito. Mommy, patawarin mo si Tito. Pinakiusapan ko siya. Umalis ka. Isang ganitong gawa pa. Tapos na tayo. Bukod pa dyan, sino kailangan ng live stream? May mas maganda akong paraan. Kumusta? Ito galing sa asawa mo. Papel ng diborsyo para sa'yo. At saka, sabi niya, bulag siya noon. Kapag bumibili ng regalo sa'yo. Ngayon, isinasauli niya lahat. Pakiusap, pirma ka rito. Umalis ka. Papel ng diborsyo. Tama, hinala ko. Testing yan, hindi na makapaghintay. Kinuwestiyon pa ang bulag niyang pagkakawang gawa. Ako ang bulag. Sa pagmamadali sa kasal. Huwag mo munang pirmahan. Ate, hindi niya deserve mapadali yan. Nanay, mukhang mahal ang kahon na ito. Baka naman, mayaman ang tatay nating pabaya. At gusto tayong iwan, kaya pala siya aalis. Ito, parang alahas ng asawa ni Feng. Si Feng ba ang asawa ko? Taksil na iyon. Paano niya nagawang tawagan ako? Sige, laban. Ayusin na natin to.
Magsalita ka. Nakuha mo ang papeles ng diborsyo. Nandito na. Mali ang kasal natin, pero nasayang. 6 na taon ng buhay mo. Ang kwintas na Ocean Heart ay kabayaran mo. Pirmahan mo, kukunin ko bukas. Pinapalaya nito tayong dalawa. Gusto mo ba akong itapon? Sige, matutupad ang gusto mo. Bigay mo ang panulat. Pirma rin ako. Ako rin. Darating ang courier bukas. Pakimail na lang ito. Nakuha ko na. Hoy, hoy, hoy. Masyadong abala sa chismis. Halos nakalimutan ka na. Nanay, ang ganda nitong kwintas. Naaalala ko si Jife. Nagbigay sa asawa niya ng kwintas na may malaking hiyas. Iba naman ito. Baka sobra ang iniisip ko. May punto. Ang mapagkunwari kong asawa na lang pa. Di hamak kay Jife. Magandang umaga. Siya yun. Sinabi ng anak niya sa publiko na iniwan siya ng asawa. Nakakahiya naman. Nagbo-bodyguard kay Jife. May balak siyang ibang bako. Pangarap lang yan ang taong may ganitong estado. Hindi kailanman magiging plan it niya. Ang munti niyang plano ay tiyak na mabibigo. Tao ang nagpaplano, Diyos ang nagpapasya. Hindi ko inaasahan ang munti kong henyo na manalo ng unang gantimpala sa di inaasahang kompetisyon. Kahit si Jife gustong mag-shoot ng ad kasama siya. Kahit may matalinong anak, hindi ka pa rin gusto. Ang babaeng tulad ay nakakaawa lang. Nagsiselos ka ba na bodyguard ni Jife? Sayang, kasal na siya. Matagal ko na siyang gusto. Di ka niya gugustuhin. Ikaw, Masyadong maraming libreng oras. Anong panahon na ba tayo? Kailangan pa rin ng mga babae para patunayan ang halaga nila. tama si Director Feng. Isang babaeng matagumpay. Tulad nitong Yao dito. Magaling sa kanyang karera. At isang mahusay na magulang. Bakit hindi kayong lahat humihingi ng tawad kay Tong Yao, pasensya na. Pinagtatanggol mo ba ako? Maghiwa-hiwalay na kayo. Ayokong marinig ulit ang mga walang basihang usapan. Director Feng, teka. Ano yon? Director Feng. Pagkatapos ng usapan ng pamilya, napagdesisyonan namin na si Xuan Suan ay bumitaw sa pagka-junior ambassador ng Dragon Rise. Hayaan siyang mag-focus sa pag-aaral. Pakiusap, aprubahan ninyo ito. Pag-uusap ng pamilya, nagkasundo na kayo ng asawa mo. Sa isang banda, kapag nakuha niya ang divorce papers, gusto niya akong patayin. Bagaman kami ng aking asawa, ay hindi na maayos pa. Director Feng, alam kong ang kumpanya ay nag-invest ng malaking pagsisikap sa kampanyang ito. Nag-hire pa tayo ng mga profesional na coach. Pero hindi bagay si Xuan Suan sa pagiging bituin. Ang pinakamalaki, ibibigay ko pa balik ang bayad sa training. CJ, isang bagsakang presyo. 100,000. 100,000. Sobrang mahal. Director Feng, pwede bang hulugan? Biro lang, hindi ko kailangan ng pera. Nanay ka niya, igalang ko ang desisyon mo. Ipaalam sa EA, ialok ang posisyon sa sumunod na nakakuha. Salamat, Director Feng. Napakabuti mo. Director Feng, ibinalik na ni Madam ang nilagdaang divorce papers. Alam niya ang lugar niya. Bakit ganito ang folder? Mukha nung natanggap ko, ako na ba talaga ang asawa ng si? Ang pagkakataon, pero apelyido rin ng asawa ko ay Feng. Kailangan ko itong linawin. Kung ako nga ang asawa ng si, malaki ang maling pagkaunawa. Ibinigay ang puso ng karagatan ay tamang desisyon. Pagkatapos ng lahat, walang tumututol sa pera. Ito ang kanyang pirma. Pag-abandon na sa asawa't anak parang si Chen Shi, mapagkanulok, walang utang na loob. Ang iyong ngiti, kayang ikahiya ang mga lobo. Ang iyong mga pagwawala, gumagawa ng gulo sa anman. Gusto ng diborsyo, walang ganyan. Ito. Pag-abandona sa pamilya, paano niya nasabi yan? Anak ko ba talaga yan? Nandaraya sa akin, at tinatawag akong walang utang na loob. Iniisip niyang madali ako. Kung ayaw ni Madam ng diborsyo, bakit naglalaro pa?
Ang pinakamahalagang hiyas dito ay nawawala. Posible kayang si Madam Dot ang kumuha nito? Hindi lang siya masama, kundi isa ring materialista. Haharapin ko siya mismo sa pamamagitan ng banta o suhol. Papapirmahin ko siya. Hindi kailangan. Hindi siya basta-basta. Pagkatapos ng pagsusuri sa hotel, ako na ang bahala sa kanya. Sekretaryo Zhang, dalhin ang kontrata ng Xinming Group. Iwanan mo lang dyan. Bakit ka nandito? Si Yifeng, kailangan kong kumpirmahin ang isa bagay. Anong meron? Nagdidivorce sa'yo si Yifeng sa asawa niya. Hindi ito marangal. Tama bang? Direktang itanong ko ito sa kanya? Bakit ka tumigil magsalita? Naku, gusto ko sanang itanong. Chinese o Western lunch ang gusto mo. Ipapa-order ko sa mga sekretarya. Kahit ano. Hindi ako masela. CJ. Feng, bakit mo ako tinititigan? May nakasulat bang tanga sa mukha? Ano ba talaga ang gusto mong malaman? Ako. Ang ibig kong sabihin, hindi katapusan ng mundo ang diborsyo. Mayaman at gwapo ka. Hindi tumitigil ang lahat sa diborsyo. Nananatili ka, ideal na lalaki. Umaaliw ka ba sa akin? Edenet. Pero magkaiba ang sitwasyon natin. Hindi lang nandaya ang asawa ko. Naglakas loob pa siyang, asahan ako na sustentuhan. Ang anak ng kabit niya, kahit ang mga regalong binigay ko, ang mamahal lang ang tinago niya. Nakakagalit naman. Ibinigay ko pabalik ang lahat ng regalong bigay sa akin. Malinaw na hindi ikaw ang asawa ko. Siguro, kulang ang emosyonal na pundasyon namin. Feng, minsan kailangan mong tanggapin ang mga kabiguan ng buong puso. Hindi naman ganoon kasama. Pero gwapo at mayaman ka na. Nagkasala pa siya sa iyo. Baka naman ikaw ay... Ano ba ako? Wag na lang, wala. Kailangan ko nang umalis. Sana ganito rin ang asawa ko. Tongyaw, gising na. Nangarap bago lumubog ang araw. Ang yaba. Lalakas ng loob mong isipin si Feng na asawa mo. Kita mo, kahit langit, di sang-ayon. Yaw. Kumusta ang relasyon mo kay CEO Feng? Boss ko siya, normal lang ang pakikitungo namin. Lola, mukha kang maputla, di ka ba nagpapahinga? Huwag mo nang itanong, malungkot ang kasal ng apo ko, di ako mapakali gabi-gabi. Yaw. Sana ikaw na lang ang apo sa tuhod ko. Lola, siguradong makakahanap ang apo mo na mas magandang babae kaysa sa akin. Kailangan ko nang umalis. Teka, sandali. Inspeksyon ng hotel ni Pasaway, malapit na. Ang dalawang nag-iisa, lalaki't babae, ay perpekto para magka-developan. Xiao Wang. Mag-book ka ng luxury suite kay CEO Feng. Sa bagong hotel na iinspeksyonin niya, at isang romantic dinner package. Opo, pinakamaganda lang, nakuha mo. Hello. Samahan mo si CEO Feng sa hotel inspection bukas. Inspeksyonin ang hotel kasama siya. Biglaan naman. Sige, naintindihan ko. Kailangang samahan ni Mommy si Feng sa biyahe. Makikitira ka muna sa tito at tita itong 2 araw, ha? Sige, Mommy, ingat ka sa biyahe mo. Lumalamig na, magdamit ng mainit. Huwag kang magkasakit. Ang maalalahanin mong anak. Buti pa siksuan, di ka mukha ng tatay niya. Heto, para sa'yo. Wow, ang kumikinang nahiyas. Diamante ba ito? Ang tigas. Haha. Saan galing to? Maganda ang akin, iaalay ko sa'yo. Pangangalagaan ko yan. At ipapakabit sa alahas ni Mommy mamaya. Direktor Feng, silipin niyo po. Ito ang aming hotel na malapit ng matapos. Kumpleto ang lahat ng pasilidad. Lanan. At itong hardin. Ang harding ito ang tatak ng hotel. Tingnan niyo rin doon. Mag-ingat, Direktor Feng. Ayos ka lang, Direktor Feng. Dahil binabantayan mo ako. Ayos na ayos lang ako. Pero ang lakas mo ay pambihira. Sabi ko na sa'yo, 10 taon ng martial arts sa Yulong Mountain. Tiyak ang buong proteksyon mo. Humanga ako. Tunay na nagliwanag. Buti na lang nandito ka.
Ito ang bagong proyekto ng hotel. Buti dala ko bodyguard ko ngayon. Kung iba ang nag-inspeksyon dito, bukas ang mga balita ay babasahin. Bagong proyekto ng Feng Group, pumatay sa bisita. PP, pasensya na. Direktor Feng, ako, kasalanan po namin lahat. Simula ngayon, mahigpit kong ipapatupad ang mga protocol sa kaligtasan. Walang anumang pagkukulang. Ayokong marinig ang pangako. Gusto ko ng resulta. Simula ngayon, ako, titira buong araw sa construction site. Masusing inspection sa lahat. Anong kompensasyon ang gusto mo? At isang bonus. Pwede ba nating pag-usapan ang sahod? Nako, nagbibiro lang ako. Ginoong Feng, kinuha mo ako bilang bodyguard. Lubos na akong nagpapasalamat. Maraming lugar na diskriminado sa babaeng bodyguard. Kayo lang ang patas na tagapag-implement. Si Yao Yao ang pinakamabait na tao na nakilala ko. Daan po. Makisuyo. Mahalaga sa Ginoong Feng ang espasyo. Heto ang aking opinyon. Maaari nating pag-usapan ang sahod. Ano ang sabi mo? 3,000 dagdag bawat buwan, simula sa susunod na buwan. Salamat, Ginoong Feng. Nakaligtas ka sa akin. Ngayon maaari ko nang ipasok si Xuan sa mas magandang paaralang pambata. Naghintay ang mga bisita sa loob, Ginoo. Kapatid na Jing. Anong ginagawa mo dito? Si Tongyaw ang bodyguard ko. May tutol. Pero lalaki palagi ang kinukuha mo noon. Bakit babae ang pinili mo ngayon? Siguradong may masama siyang balak. Gusto kang akitin. Kapatid na Jing, tanggalin mo na siya. Maghahanap ako ng iba para sa'yo hindi. 10 mas magaling na bodyguard. Pagharang sa kita ko'y parang pagpatay ng magulang. Binibinibay, ang bukang bibig mo lang ay panunuks. Mukhang sanay ka na dyan. Madalas mo na bang ginawa? Ano? May gusto ka kay Ginoong Feng? Magkakasama kami lumaki para sa isa't isa. May gusto. Ang bastos. Nakakadiring salita. Oh, kung ganyan kayo kalapit, bakit hindi pa kayo kasal? Ikaw, Kuya Jing, tingnan mo siya. Nailigtas ni Tongyaw ang buhay ko. Hindi ko siya tatanggalin. Kung hindi mo kaya, pwede kang umalis. Lalahat, maupo kayo. Halika na, upo na. Oo, tama nga. Ji-Feng. Halika dito. Ako, Halika, upo ka rito. Upo ka rin. maunawain si Ji-Feng. Bakit naman magluloko asawa niya? Kuya Jing, mababa ang uri niya. Hindi siya dapat umupo sa amin. Hindi ka tinuruan ng tamang asal. Isuki, Bay. Iminumungkahi ko na humanap ka ng upuan. Kung patuloy kang aakalin kong gusto mong maging server ko. Pangarap mo. Ji-Feng, Binibini Bay. Ang signature cocktails dito ay masasarap. Mag-o-order ako. Ilagay ito sa inumin ni Ji-Feng mamaya, kapag ako na si Mrs. Feng. May gantimpala ka. Opo, binibinibay. Kapag nagawa na ito, hindi ka na magigipit. Kuya Jing, isang toast. Tama, ay toast natin si Ji-Feng. Para sa tagumpay ng ating kumpanya. Anong problema? May gamu-gamo na lumipad sa baso. Di pa nagagalaw to. Kunin mo na. Salamat. Heto. Ji-Feng, pakiusap para sa matagumpay nating pagtutulungan. Tagay. Sandali lang. Sangi, Bay. Sinasabi mo bang mas mababa ako sa'yo? At di karapat dapat sa inumin na to? Yuning, hindi ka na bata. Huwag husgahan ang tao base sa estado. Ngayon, inom na. Magsiupo na ang lahat.
Feng. Ang alak na ito, May mali ba dito? medyo matamis. Kung hindi mo gusto, magpapapalit ako ng juice. Hindi, ayos lang. Kainis si Tung Yao. Ninakaw niya ang alak para kay G, at nakipaglandian sa harap ko pa. Anong nangyayari sa'yo? Parang nag-iinit ako. Ang init mo, dalhin na kita sa ospital. Ayoko sa ospital. Ako ang bodyguard mo. Kailangan kitang protektahan. Mataas ang lagnat mo, hindi ito pwedeng antayin. Hindi talaga. Kaunting init lang ito. Feng, hindi ka rin ba nainitan? Hoy! Kumilos ka. Ano ang dapat kong gawin? Mr. Feng, may mali sa kanya. Nalasan ba siya? Walang saysay yan. Kasama niya kami buong oras. Hindi ito ang oras para dyan. Humanap ka na ng doktor. Mr. Feng, may madaling antidote. Dahil diborsyado na kayo, bakit hindi ka magsakripisyo? Tama na ang kalokohan. Umalis ka na. Oh, sige na. Kukunin ko ang doktor. Konting tiis na lang. Malapit na ang doktor. Huwag kang umalis. Masama ang pakiramdam ko. Manatili kang kasama ko. Bitawan mo ako. Hindi. Ang sarap, hayaan mong hawakan kita. Bakit hindi mo ako hawakan? Lanan. Hindi. Magdidiborsyo na tayo. Pero siya ay, hindi ako ang magiging kabit. Magpahinga ka muna. Aalamin ko ang tungkol sa doktor. Huwag kang umalis. Hayaan mo na. Kailangan ko ring magpalit ng damit. Ang babaeng iyon, saan niya dinala si Kuya G? Nakatulong ba ang gamot ko sa kanya? Talagang kinasusuklaman siya ni Brother G. Hindi niya ito hinawakan. Tung Yao. Hindi ako makapaghintay na makita kapag naging babae ka na ng kung sino-sino kung titingin pa sa iyo si Brother G. May sorpresa ako para sa iyo. Halika rito ngayon. Ang address ay... Kaya sinira mo ang plano ni MS. Bye. Tubig. Ang ganda mo naman. Papatikim ako sa iyo ngayon. Napakagandang eksena. Nararapat ng mas maraming manunood. Nasa loob si Brother Jing, lahat gusto niyang pag-usapan ng hotel project at ayusin ang mga detalye, kasama kayong lahat. Ang mga demand ni CEO Feng, sisiguraduhin naming susunod kami. Haha. Ayaw ko. Huwag. Bitawan mo ako. Tapos ka na, Tung Yao. Brother Jing, nandito kami para pag-usapan. Tung Yao, paano mo nagawang magdala ng lalaki sa kwarto ni Brother Jing para dito? Kuya Jing, ikaw. Miss Bai, anong ginagawa mo rito? Kayong lahat. Alice, Paano nangyari ito? Tung Yao, anong ginawa mo kay Kuya Jing? Ang karelasyon. Malinaw na inayos ko. Ibang lalaki. Saan siya pumunta? Doktor, nasa loob ang pasyente.
Ang boses na iyon, nainip na ba si Mistong sa paghihintay? May sarili siyang nahanap? Tong Yao. Bastos ka. Huwag mong hubaran ako. Huwag mo akong sasaktan. Aray! Ha? Masakit. Akala mo kaya mo akong apihin. Paano mo nagawang hubaran ako? Tigilan mo, CJ. Tanggapin mo ito. Mamatay ka. Ay, Tong Yao, ayos ka lang ba? Nandito na ang doktor. Esan. Sino ka? Alalingan, bakit kamukha mo ang boss ko? Teka, bakit dalawa ang ulo mo? Doktor, bigyan niyo siya ng pampakalma. Ano nang ginagawa mo? Tigil mo yan. Lumayo ka sa akin. Leche ka. Bitawan mo ako. Sumpain ka. Tulong. Ano nang ginagawa mo? Ano nang ginagawa mo? Aray. Bitawan mo ako. Pakawalan mo ako ngayon din. Magiging maayos si Mistong kapag nakapagpahinga. Salamat, doktor. Kuya Jing, narito kami para pag-usapan ng isang bagay. Paumanhin, Ginoong Feng. Humihingi kami ng paumanhin. Aalis na kami. Miss Bai. Pakawalan mo ako. Bitawan mo ako. Ginoong Feng, maawa po kayo. Kung alam ko lang na nasa ilalim ng proteksyon mo si Mistong, hindi ako maglalakas loob na salungatin ka. Ginoong Feng, ay patawad mo po ako, Ginoong Feng. Sino ang nag-utos sa inyo? Ito. Dahil sa kasakimang kumilos ako, naakit ng kanyang kagandahan, nakipagsabuwatan ako sa weight race para pagamutan siya. Ginoong Feng, nagkamali po ako. Hindi ko dapat tinanggap ang pera. Patawarin mo po ako. Hindi ko na ito uulitin. Dalhin niyo sila sa pulisya. Pagdusahin niyo sila sa bilangguan. Mga gwardya, Ginoong Feng, pakiusap, mahabag po kayo, Ginoong Feng. Bei Yuening, kung malaman kong kasangkot ka, malubha ang kapalit mo. Kuya Jing, sinisumpa kong wala akong kinalaman. Ginoong Feng, Hindi ka dapat nagpapahinga sa kwarto mo. nandito para malaman kung sino ang kumalaban sa akin. Kailangang turuan ng leksyon ang hal ng iyo. Dapat niyang malaman ang kanyang lugar. Teka, naipadala ko na sila sa pulisya. Kumusta na ang pakiramdam mo? Mas maganda na ang pakiramdam ko. Bahagyang sakit lang ng ulo. Ginoong Feng, Huwag kang gagalaw, ihahatid na kita pabalik. kung sana yakap ito ng asawa. Ngunit sa kasamaang palad, hindi kailanman magiging mabuting tao tulad ni Ginoong Feng. Xuanshen. Wala sa trabaho ang nanay mo. Sasanduan ka ba ng tatay mo ngayon? Alin ang tatay mo? Huli na si Dad ngayon. Bibili tayo ng merienda, ha? Sige. Mabuting bata. Xuanshen, pumili ka ng gusto mong kainin. Salamat, mahal na lola. Hindi na ako magpipigil. Ang batang ito ay kamukhang kamukha. Aking apo noong bata pa siya. Masarap ba, HMM? Halika rito, mahal, hayaan mong pakainin kita nito. MMM. Lola, masama ang pakiramdam ko. Ano ang problema, mahal? Saan ang masakit? Tulong. May tumulong. Pakiusap. Ginoong Feng, binibining Tung, ayos na siya. Salamat. Ginoong Feng, ito ang suit niyo. Magpahinga na po kayo. Aalis na po ako. Ginoong Feng. Ano ito? Merienda? Hindi ko ito in order. Ginoong Feng, pinadala ng lola mo itong set para sa magkasintahan. Set para sa magkasintahan. Wow!
Ang cute naman ng hairband. Anong ginagawa mo? Para sa babae yan. Ay, Tigilan mo yan. Alisin mo yan. Agad. teka, wag. Binili ng lola mo. Sayang itapon. Ginoong Feng, lahat ba ng lalaki gusto suotin to? Walang kwenta. Ayoko nito. Ang lambot naman nito, mas manipis pa sa hair tie. Sino ba nagsusuot nito? Pangit naman tingnan. Alisin ito. Agad. Tong Yao. Kalimutan mo ang nangyari. Nagmamakaawa ako. Huwag kang mag-alala, hindi ko sasabihin. Haha. Hello. Nasa ospital si Xuanshan. Ano? Nasa ospital anak ko. Lola. Lola, bakit kasama mo si Xuansuan? Bakit nawalan ng malay si Xuansuan? Nakasalubong ko si Xuanshan. At niyaya kumain. Pero bago kami matapos kumain, nahirapan siyang huminga. Kasalanan ko lahat ito. Ayos lang, Lola. Baka food poisoning ito. Dok, kumusta ang anak ko? Ayos lang ba ang bata? Nag-shock siya dahil sa food poisoning. Buti na lang nagamot namin agad. Stable na siya ngayon. Salamat, doktor. Xuansuan, gising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? May nararamdaman ka pa? Gusto mo pa ng tubig, mahal? Mommy, ang dami ninyong nagmamalasakit. Mamamatay na ba ako? Huwag kang satsat. Inumin mo gamot mo ayon sa doktor. Bumangon ka ng dahan-dahan. Dahan-dahan lang. Mabuti kang bata. Ginoong Feng, mabait ka sa akin. Sana ikaw na lang si Daddy. Nagkaroon ng aksidente ang anak mo. Dapat tawagan mo ang asawa mo. Papuntahin mo siyang dalawin ang bata. Pero ang asawa ko. Kahit ano pa relasyon nyo, dapat nagmamalasakit siya sa anak. Tama ka, Ginoong Feng. Hindi pa niya alam si Xuansuan. Urusan ng kumpanya mamaya na. Busy ako ngayon. Dumating na ba siya? Hindi ko siya maabot. Siguro busy siya. Patuloy mong subukan hanggang sumagot siya. Hindi dapat baliwalain ang emergency ng bata. Baka mas mabuti kung hindi niya malaman. Sa ganitong paraan, hindi niya malalaman si Xuansuan at makipag-away sa akin para sa kustodya. Ang ganda nilang magkapares. Bakit hindi sila kasal? Ginang, ito po ang gamot sa allergy ng inyong anak. Doktor, maaari mo bang sabihin sa akin, ano ang nagdulot ng allergic reaction? Kailangan nating pigilan ito. Hayaan mong tingnan ko. Allergy sa mangga. Iwasan ng lubusan ng mangga. Allergy sa mangga. Tama. Katulad din ng allergy ni Feng Jing. Posible kayang si Xuanshan ay anak sa labas ni Feng Jing. Doktor, paalam na po ako. Detective Wang, ako ito. Gamitin ang anumang paraan na kailangan. Ihak ang sistema ng talaan ng sibil, o halungkatin ang 6 na taong lumang talaan. Humanap ka para sa akin, mga litrato ni Feng Jing at asawa niya. Hindi ko kailangan ng mga pangalan. Mga malilinaw na litrato lang, na malinaw na nagpapakita ng mukha. Kailangan kong matuklasan ang katotohanan. Ang ating lahi ng pamilya, ay hindi mananatiling di kilala. Si Director Feng ang boss ko. Huwag mo na siyang tawaging basta-basta ulit. Pero okay lang kay Uncle Feng. Iyan ang kanyang magandang pagpapala. Hindi dahilan para lumampas sa hangganan. Naiintindihan mo. Sige, sa tuwing nakikita ko si Director Feng, naaalala ko ang pabayang tatay ko. Napakagalit ako. Tama na, wala nang galit. Sa susunod na makita natin siya, bubugin mo muna bago makipagdiborsyo. Ano? Hindi mo pa nakita ang asawa mo? Lola, Yaw. Sabihin mo na. Talaga, hindi mo pa nakilala asawa mo. Totoo ba sinabi ni Xuanshan sa TV? dahil nalaman mo na, Lola, hindi ko na itatago ang totoo. Ang tanging beses na nakita ko asawa ko, ay sa kasal namin. Naku po, si Tongyaw nga ba ang manugang ko? Pasensya na, Lola, dahil tinago ko ito sa iyo. Natakot akong pagtripan si Xuansuan dahil walang ama, pero napagtanto ko. Ang lalaking ganito ay walang kwenta. Ang diborsyo ay magbibigay sa akin ng kapayapaan. Huwag, hindi ka pwedeng makipagdiborsyo. Mahigpit na ipinagbabawal. Ano?
Iniisip ko lang, may dahilan ng asawa mo. Anong mga dahilan? Paulit-ulit niya akong minahiya. Sigurado ako, may iba siyang kinakasama, kaya siya sabi na makipaghiwalay sa akin. Hindi, talagang hindi. Kung naglakas loob siyang magloko, babasagin ko mismo ang mga binti niya. Bakit ka pumapanig sa kanya? Hindi pa kumpirmado ng investigador. Ang maling alarma'y makakasakit kay Yaw Yaw. Naniniwala lang ako. Mas mabuting sirain ang 10 templo kaysa sirain ang kasal. Siya ang unang nag-file ng diborsyo. Tama na, Lola. Alam kong mabuti ang hangarin mo para sa amin, pero hindi mo mapipilit ang kasal. Kailangan kong harapin ang kabilang partido. Ang batang ito ay nagpapakita ng senyales ng malnutrisyon. Feng Jing, Umupo ka ng maayos, Lola. tungkol sa asawa mong May, anak sa labas na 2 taong gulang, maaari kang nagkakamali. May posibilidad ba? Ang anak mo ay 5 taon. Lola, malinaw ang paningin ko. Nakita ko lahat ng malinaw. Walang mali. Palalim na ang gabi. Dapat ka nang magpahinga. Papasok na ako. Teka muna. Ang galing ng pagkakataon, hindi pa nakikilala ni Tong Yao, ang kanyang mapapangasawa. Sinabi niya yun sa'yo. Iniisip mo bang talaga, ito ay nagkataon lang? Posible kaya na siya, ang nawawala mong asawa. Impossible. Ang anak niya ay 5. Ang anak ng asawa ko ay 2 lang. Wala pang resulta ng investigasyon. Maghihintay ako ng matyaga. Tong Yao, sinabi mo sa lola ko na hindi mo pa nakilala ang iyong asawa. Pero sa airport nakita kita na malinaw na tinatawag ang ibang lalaki na asawa. Yung kapatid ko yun. Pagkatapos ng aming minadaling kasal, hindi na kami nagkita muli. Hinayaan ko ang kapatid ko na magpanggap na tatay ni Xuansuan para protektahan siya mula sa tawag na anak sa labas. Kaya isa rin siyang biktima ng minadaling kasal. Ano ang plano mo ngayon? Diborsyo. Hindi na natin ito maipagpapaliban pa. Magkita tayo 8 AM para pag-usapan ng diborsyo. CJ. Binibining Tong. Lagpas na ng 1 ang 8:00. Kailan darating ang asawa ko? Sandali lang po muna. Ginoong Feng, gaano pa katagal bago ka matapos? Si Binibining Tong ay naiinis na. Sabihin mo sa kanya. Naipit ako sa traffic. Kausapin mo muna siya. Sige. Binibining Tong, heto ang suhestyon. Bakit hindi mo ibahagi ang gusto mo sa akin? Maaari akong makipag-usap sa'yo. Pero ginaganyan lang ba niya ako? Naipit si Ginoong Feng sa traffic. Bakit hindi siya umalis ng mas maaga? Ginagawa niya to sa'yo, di ba? At saka, para sa kasong diborsyo, hindi pa siya darating. Siya ba ang may kasalanan? Hindi ba dapat ikaw ang may sala? Binibining Tong, pakinggan ko ang mga hiling mo. Si Ginoong Feng ang nagbigay pahintulot sa akin na ayusin ang lahat. Hindi ako mandurugas, hindi nanloloko. Bakit ako dapat makaramdam ng pagkakasala? Mukhang siya ay ayaw makipag-usap ng maayos. Nandito ka lang para patagalin ito, di ba? CJ, kung hindi niya tutuparin ang kanyang mga obligasyon, wala nang saysay, makipag-aksaya ng oras sa'yo. Binibining Tong. Ginoong Feng, bakit ka nandito? Nakikipagkita ako sa asawa ko para pag-usapan ang diborsyo. Ikaw, Anong coincidence? Dito rin ako makikipagkita sa asawa ko para pag-usapan ang diborsyo namin. kumusta ang usapan? Walang pag-usat. Nagpanggap siyang gusto niyang pag-usapan pa ito. Pero hindi siya sumipot. Sa tingin ko, sinadya niya talaga para makaganti sa akin tungkol sa kasunduan sa diborsyo. Ano ng problema? Ayaw niyang pirmahan. Umuurong ka sa napakaliit na bagay. Katibayan ng kanyang masamang ugali. Tama. Bueno, Ginoong Feng, mauna na ako. Maging maayos sana ang inyong diborsyo. Salamat sa pagbati. Ginoong Feng. Sumang-ayon ba ang asawa ko na pumirma? Hindi, nakita niyang mapagkunwari ang iyong pakikitungo at umalis siya ng galit. Hindi mo ba siya nakita sa pasukan? Ano ang sabi mo? Sinong kausap mo kanina? Ang nasa elevator ay ang asawa ko. Siya si Tong Yao. Iisang tao lang ba sila? Batay sa silweta. Mukha nga siyang siya. Agad kunin ang security footage. Sige. Pangulo Feng, may gulo. Ang ating internal forum ay napuno ng iyong mga litrato kasama si Tong Yao. Bumalik agad sa opisina. Ano? Paano ito nangyari? Sino ang nagkalat nito? Hindi pa alam ang pinagmulan. Iniimbestigahan namin. Alam na ba ni Tong Yao? Nag-leave siya kaninang umaga. Malamang hindi pa niya alam. Pero sa bilis ng pagkalat nito, malalaman niya rin agad.
Paano naglakas loob ang malisyosong babaeng ito sa trabaho? Ano ang gusto mo? Inaamin mo pa bang inakit mo si Pangulo Feng? Mga litrato mo, parang humahabol ka sa kanya, nasa lahat ng dako. Mabuti na lang, anak mo'y di naging tagapagsalita, reputasyon ng kumpanya. Masisira sana, dahil sa inyo, walang hiya. Tama, hindi pa nga hiwa. Hinahabol na si Pangulo. Pagkatapos ng diborsyo, didikit ka pa rin na parang linta. Paano kayo nagkalat ng kasinungalingan? Sina Pangulo Feng at ako ay walang sala. Walang sala. Ipaliwanag mo ito, ebidensya ng litrato. Hello po. Ginang, nahanap ko ang mga litrato ng dalaga. Totoo ba yan? Ipadala mo sa akin agad. Natulala ka na, di ba? At isa kang may asawa, isang ina pa nga. Alam ba ng anak mo kung gaano ka walang hiya? Ang ina nila sa ibang lalaki. Kailangan mong mag-resign sa Fangcorp. Ngayon din. Tama. Ang pakikipagtrabaho sa masamang babae, nagpaparumi sa buong opisina. Ang hangin ay nakakalason na. Umalis ka na ngayon. Si Miss Bai lang ang karapat-dapat maging asawa ng ating hinaharap na. Ano nang nakakatawa? Ang maruming sikreto mo'y nabunyag at nagawa mo pang tumawa? Ang malalabong litratong ito ay walang sapat na katibayan. Paano mo nasabing inakit ko si Ingi Feng? Tumatawa ako sa kahangalan. Ang utak nyo ay palamuti lang. Ginagamit lang kayo. Nasa harapan nyo ang ebidensya. Huwag nang maglaro ng salita. Wala ka nang may dadahilan pa. Binaluktot lang ang loika. Dai Yuan ang matalinong babae, pinamamahalaan ang mga lalaki. Ang mga hangal lang ang umaatake sa babae. Nasa inspection ka ng hotel. Paano lumabas ang mga litratong ito? Alam na alam mo kung ano talaga ang nangyari. Ang mga malisyosong chismis mo'y nagpapakita kung gaano ka natatakot. Sa presensya ko rito. Nandyan din si Miss Bai. May punto kaya si Tong Yao? Ahas ka, nagsisinungaling ka pa rin sa bingit ng kamatayan. Pipigilan ko ang bibig mo magpakailanman. Akala mo di ko alam. Halos malin lang ako kagabi. Ikaw ang nasa likod nito. Ito ay ganti sa iyo. Paano mo nagawang sampilin ko? Dito ka matututo ng leksyon. Isa pa, Sinasampal mo na naman ako. sasamapalin ko kung sino dapat. Ikaw. Mga kahoy ba kayo? Tigilan ng pagtitig. Kumilos. Hawakan ninyo siya. Kung hindi ko maayos na, may turo sa iyo ang aral ngayon. Ako, si Bai Yuan, isusulat ko pangalan ko. Bitawan mo ko. Mga kasamahan tayo. Mabuti rin ang trato ni Di Feng sa akin. Ayokong makipag-away sa Sampailan mo siya. Malakas. Bilang magiging asawa ng CEO, idinedeklara ko. Tanggol na si Tong Yao. Sino ang magtatangkang magtanggol sa kanya? Umiwas ka. Yao Yao, ayos ka lang ba? Ay, sino pa ba kundi ang mabahong tagalinis? Totoo, tagalinis ako. Pero alam mo ba kung sino siya? Siya ay isa lamang siyang hamak na bodyguard. Ano pa ba siya? Tama, nagkasala siya kay Binibining Bai. At nagtatangkang akitin si CEO Feng. Di sapat ang pagtanggal. Dapat siyang ma-blacklist. Ma-blacklist. Gusto mo siyang ma-blacklist. Siya ang asawa ng CEO mo. Siya ang asawa ng CEO. Matandang hakluban, bulag ka ba't malilimutin? O talagang hanggal? Kung asawa siya ng CEO, puputulin ko ang ulo ko, at hayaan mong sipain mo. Game. Nakakaawa. Tama. Alam ng lahat, ang si ay ikinasal 6 na taon na kung asawa niya. Bakit bodyguard? Tamad na sinungaling. Matandang Feng, pakiusap. Hindi ito nakakatawa. Seryoso ako. Alam kong mali ang hinala mo, pero hindi siya nag-cheat sa iyo. Pupunta siya para ipaliwanag lahat ng personal. Pero hindi ako iyon. Tong Yao, takot ka bang paalisin kita? Narito ang kasunduan. Nadumihan mo ang sapatos ko kanina. Ngayon, lumuhad ka at dilaan mo ng malinis. Papatawarin ko ang kawalan mo ng galang. Dai Yuan sapat na ang tiis ko. Huwag mo akong subukan. Ang matandang iyon, palagi kang pinagtatanggol. Lalapastanganin ko rin siya at papanoorin kita. Anong nangyayari? Jing, tamang-tama, ang babaeng ito, nagpanggap na asawa mo, at itong tagalinis, nagsisinungaling ng walang hiya, sinisira nila, ang magandang reputasyon mo. Tama, si Feng. Alam ng lahat, ang anak niyang 5 taon, kung asawa mo siya, siya ang tagapagmana mo. Nakakatawa. Sino nagsabing masama ang anak nitong Yao? Makinig kang mabuti. Ang anak niya ay akin. Tama ba ang rinig ko? Pinrotektahan ako ni Yi Feng at Suan-Suan, kahit isugal ang sariling reputasyon niya. Yung batang pasaw, alam na pala, tungkol sa tunay na pagkatao ni Yao Yao. Kuya Jing, hindi nakakatawa yan. Ang dugong angkan ng pamilyang Feng ay hindi mapag-aalinlanganan. Ikaw ang nalilito. Kinumpirma ni Ji Feng na anak niya ang bata. Tumahimik ka. Kung anak mo ang bata, alam mo iyan. Isa lang siyang pasaway. Paano siya magiging anak ni Kuya Jing?
Magsipilyo ka ng bibig mong madumi. Ang anak ko ay maayos. May tamang pangalan, hindi basta pasa. Kuya Jing. Binigyan na kita ng maraming pagkakataon, pero palagi mong nilalagpas ang limitasyon. Ngayon, humingi ka ng paumanhin sa kanila. At kayong lahat. Magpaumanhin kayo. Kami po'y humihingi ng paumanhin. Lahat kayo rito. Sumama kayo sa akin. Imposible. Hindi ako naniniwala. Naiintindihan ko na. Sinusuportahan mo lang siya. Sa ganitong panlilinlang, paano ka naging asawa niya? Ayaw mong maniwala. Kumbinsido ka na? Nananaginip ba ako? Siguro nabighani ka. Nitong mapanukso. Ako ang malinaw mo. Kasintahan noong bata pa. Ipaalam sa lahat ng departamento, lahat ng kolaborasyon sa Bicor ay itinigil kaagad kapag si matandang Ibay magturo ng tamang asal, saka magre-reconsider ang Fengcor. Bukod dito, tanggalin lahat ng empleyado mula kanina kaagad. Feng, salamat sa pagtatanggol. Pero baka ito, makasira sa reputasyon mo. Ano ang mali doon? Nagsasabi siya ng totoo. Mukhang nakikita na ni Lola si Tongyao. Bilang apo niyang manugang, yenan, hindi ko rin siya kinainisan. Pagkatapos ng diborsyo namin, kung gusto pa niya, pwede nating subukang magkasundo. Ang magkaroon ng chismis sa'yo ay mas mabuti kaysa tawagin asawang niloko. Ganyan pala ang tingin mo. Kahit na, dapat kitang pasalamatan. Ako na ang manlilibre sa iyo. O alam ko, may restaurant malapit sa opisina, na masarap ang pagkain. Kayong dalawa na. Kumain na kayo. Sige na, kain na. Ang sigasig ni Lola. Tumatanda na si Lola, susunod sa bawat gusto. Ay, ipis. Ang tibay mo, walang kinakatakutan, pero takot sa ipis. Pero isa itong ipis, nawala na. Nawala na. Naku po, wala akong makita. Bulag na bulag. Sangkot ba si Ginoong Feng kay Binibining Tong? Talaga bang magkasintahan sila? Yaw. Halika rito. Naayos mo na kay Jifeng, di ba? Wala nang balak maghiwalay. Dapat tingin mo sa akin ay, asawa ng si Lola, diborsyo. Dapat matapos na ang kasal na ito. Bakit naman? Napakagaling niyang lalaki. Maraming kababaihan. Ang nangangarap mapang-asawa siya. Dagdag pa, mayaman siya. Hanggat ikaw si Ginang Feng, hindi ka magkukulang sa pera. Mandaraya ang anyo, Lola. Si Ji Feng ay kahanga-hanga at mayaman, hindi siya ang aking asawa. May nagawa ba siyang masama sa iyo? Papagalitan ko siya. Itatama ko siya. Hindi pwede ang diborsyo. Lola, hindi po ito. Hello, pinalalayas niyo ang anak ko. Pumasa kami sa admission review. Nagkamali lang sa admin. Kahit ano pa yan, halina't ay proseso ang pag-withdraw agad. Hello, Lola, pagtakpan mo muna ako. Ang preschool ng anak ko ay nagkakaproblema. Kailangan ko pumunta doon agad. Anong nangyari? Sabi nila 612 ay hindi qualified mag-enroll. Pinapa-withdraw nila kami. Paano nagawa to ng school? Pakiusap kay Jifeng na Mama Jiten. Ako ba talaga ang nasa isip ni Lola? Ang sweetheart ni In Feng. Dapat nang umalis. Anong nangyayari sa dalawang to? Kung may problema si Yao Yao, bakit hindi humingi ng tulong kay Jing? Baka naman si Jing may ginawang masama sa kanya. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Pasaway. Sabihin mo ang totoo. Gusto ni Yao Yao na magdiborsyo. Dahil ba mayroon kang ibang babae? Hindi ako naniniwalang may kasalanan si Yao Yao. Kasalanan mo ito sigurado. Lola, mukha ba akong babaero sa'yo? Sige, may problema si Yao Yao. Tutulong ka ba o hindi? Ano nang nangyari sa kanya? Ang pasok sa kindergarten ng anak mo ay kinansela. Anak ko, Eksakto. Ayusin mo to kagad. 612 ba ang pinag-uusapan mo? Saang kindergarten siya? Chengshin International Kindergarten. Ako mismo ay shareholder dun. Tatawagan ko ang principal. Kunwari agad. Miss Tong, kilala mo ba ang aming shareholder? Bakit ngayon mo lang sinabi? Kung hindi sana kami gumawa ng malaking pagkakamali. Principal, ipinatawag mo kami ngayon para sa withdrawal papers, di ba? Sino nagsabi niyan? Hindi ko yan sinabi. Maaasahan mong ayos lang lahat. Ang kindergarten namin ay bukas para kay Tong Wenxuan. Mommy, tinulungan ba tayo ni Tito Feng? Matapos pag-isipan, siya lang, Ilaiki, nakilala ko. Nako, delikado to, lalo na tayong nabaon sa utang. Anong dapat gawin? Bigyan kaya natin siya ng regalo? Hindi ko napansin kung gaano kagwapo si Ginoong Feng. Parang naglalakad na testosterone. Hindi sigurado kung regalo ay magugustuhan niya.
Tapos na pala ang pulong ni Feng. Bakit ka nasa opisina? Nagliligpit lang para sa'yo. Aalis na po ako. Ginoong Feng, salamat sa pagsuporta sa akin at kay Wengsuan itong mga buwan. Mga bagay na natural lang sa iyo ay napakahalaga sa akin. Itong munting handog ay aking pasasalamat. Tong Yao. Ang nekti na ito, siguro. Sa kanya higit pa sa kalahating buwan na sahod. Nag-isa siyang nagpapalaki ng anak. Hindi natin matatanggap ito. Bigyan ng bonus si Tong Yao. Kung magtanong siya bakit, sabihin mong ito'y bayad sa pinsala sa trabaho. Naiintindihan ko, Ginoong Feng. Nanay, birthday mo bukas. Anyayahan natin si Tito Feng para mag-celebrate. Siya ang boss ko, hindi kaibigan ko. Huwag mo siyang istorbohin sa bagay na napakasimple. SD. Binigyan ako ng bonus ni Ginoong Feng. Ang bait niya. Ang bait ni Tito Feng sa'yo. Baka gusto ka niya. Tumawag ka at tanungin mo. Sige na, tatawag ako. Ginoong Feng, natanggap ko ang bonus na pinadala. Noong nakaraang biyahe mo para sa trabaho, halos magdulot ako sa iyo ng malaking gulo. Ituring mo itong kabayaran para sa insidente. At saka, huwag ka nang magpadala sa akin ng napakamahal ng mga regalo. Gamitin mo ang pera para sa ating anak. Sige, salamat. May problema ba? O wala naman. Tito Feng, bukas ang karawan ni Mommy. Bakit hindi ka makisaya sa amin? Bata, isauli mo ang cellphone ko. Naman, magdiriwang tayo. Mommy, gusto ka ni Tito Feng. Hiwalayan mo na ang pabayang at humanap ng bagong pag-ibig. Tama ang anak ko. Gusto man ako ni Ginoong Feng o hindi ko na masasayang ang oras sa lalaking walang kwenta. Abogado wa, si Tong Yao sabihin mo sa asawa kong walang hiya. Kahit wala siyang integridad, natuklasan kong mas mabuti, naputulin na ang lahat at maghain na ng diborsyo. Karapat dapat ako sa bagong simula. Kita tayo sa susunod na Biyernes ng umaga, sa opisina ng Rehistro Sibil. Tara na. Ginoo, pumayag siya sa diborsyo. Ano ang sinabi mo? Gusto niyang ituloy ito. Nag-schedule siya ng appointment sa susunod na Biyernes ng umaga sa opisina ng pagpaparehistro. CJ, makikita ko siya roon. Tong Yao. Maligayang kaarawan. Salamat po, Ginoong Feng. Ma, pareho kayo ng suot ni Ginoong Feng. Magkatugma. Parang ito ay isang uri ng, magkapareng damit. Ang batang ito ay nagsasalita ng walang iniisip. Walang pakiramdam sa hangganan. Ginoong Feng, kayo po munang umorder. Hindi ko alam ang mga gusto. Maaari po bang pumunta ako sa CJ. Tito Feng, tingnan mo itong batong hiyas. Sa tingin ko, napakaganda nito. Kaya, gusto kong itago ito sa cake para masorpresa si Maria. Matutulungan mo ba ako? Hindi ito ang Heart of the Ocean. Batong hiyas, hindi ba? Swan, saan mo nakuha ang batong ito? Nakita ito ng kuya ko sa kung saan at binigay sa akin. Kung hindi ako nagkakamali, ito dapat ang hiyas. Galing sa Heart of the Ocean. Ngunit, ang tunay na Heart of the Ocean ay nasa asawa ko. Fake siguro ito. Ang tunay ay nagkakahalaga ng milyon. Magreklamo ang may-ari na nawawala ito. Peke? Lanan. Kahit peke, maganda pa rin ito. Ang kinang at tekstura ay nakakagulat kaganda. Swan, itago natin itong batong hiyas sa cake para masorpresa natin si Ma. CJ. Ano ang ginagawa ninyo? Mama, in-order ko na ang pagkain. CJ. Elan. Medyo matatagalan pa ang mga ulam. Hiwain muna natin ang cake. Ako na ang puputol. Gusto ko ring pumutol. Ginoong Feng. Hindi ba tayo kakanta ng happy birthday? Ay, nakalimutan ko. Kanta na tayo ngayon. Wag na, hiwain mo na lang. Gutom na ako. CJ. Kwansuan, para sa iyo ito. Hindi. Galing kay Tito Feng to. Kainin mo na yan. Di ako gutom. Sige na nga. Bakit kayo nakatingin sa akin? Dahil ang ganda mo ngayon. Ano sa tingin mo, Tito Feng? Napakaganda ng mama mo ngayon. Happy birthday, Mama. Ano to? Ito ang regalo ko para sa'yo. Ang batong mamahalin na to, pamilyar sa akin. Parang nakita ko na to dati. Replika ito ng Ocean's Heart. Taos pusong handog ni Swan. Tanggapin mo sana. Ganun pala.
anumang regalo mula sa anak ko. Kahit pinakasimpleng bato, ay malaking bagay na sa akin. Salamat sa regalo, Xuansuan. Nagustuhan ito ni Mama. Sa hinaharap, bibigyan kita ng mamahaling bato sa birthday mo. Ginoong Feng, ano po ang sabi? Ginoong Feng, ano ang sinabi mo kanina? Mommy, narinig ko ang lahat. Sabi ni Tito Feng, bibigyan ka niya ng totoong hiyas. Hindi ka na pwedeng umatras, Tito Feng. Sa susunod mong kaarawan, bibigyan kita ng tunay na hiyas. Huwag kang mag-alala, mayroon silang iba't ibang presyo. CJ. Salamat sa abala, sa paghatid sa amin pauwi, Ginoong Feng. Daan ko lang yan. Ano ang iniisip mo? Namumula ang iyong mukha, hindi mainit lang talaga ang pakiramdam ko. Hindi ba sa tingin mo, Ginoong Feng, ang panahon na ito ay para sumasayaw sa club? Talaga? Hindi naman masyado. Hindi, haha. Sobrang init. Fenghua Community, dito ka rin nakatira? Lumipat ako dito ilang buwan na ang nakalipas. Paalam. Bye, Tito. HMM, mukhang pamilyar ang lalaking iyon. Ate, sino yung lalaki na naghatid sa'yo pauwi? Boss ko. Gwapo, di ba? Boss mo? Hinahatid ka niya pauwi ng gabi at nagdiriwang ng kaarawan mo kasama ka? Nanliligaw ba siya sa'yo? Huwag kang kung ano-ano sinasabi. Kasal na siya. Kadiri. Itinatanggi mo pa rin nakasali ka? Kung inosente ka talaga, bakit mo siya pinagtatanggol ng ganyan? Hooray! Hoy, ang sama ng loob ng empleyado sa boss. Maaring. Mas malala pa sa multo. Hindi ka panipaniwala. Tara na. Magandang umaga, Lola. Masigla ka ngayon. May magandang balita sa kumpanya. May maganda akong balita. Ano ang balita mo? Magdidiborsyo na ako. Diborsyo ay diborsyo. Paano mo nagawang humiwalay? Wala kang karapatan na humiwalay. Tumayo ka dyan. Feng Jing, hinto. Huwag na huwag kang aalis. Magmaneho ka. Lumabas ka dito. Hindi lang si Tong Yao ang nagbigay sa ng isang magaling na anak na si Xuanshan, kundi nagtatrabaho rin ng mabuti bilang bantay mo araw-araw. Paano mo nagawang hiwalayan siya? Lola, hindi ako nakipagdiborsyo kay Tong Yao. Hindi ka ba nakipagdiborsyo kay Tong Yao? Kung ganun, sino ang kadiborsyo mo? And nakakagawa ka ng bigamaya. Siyempre hindi. Nakikipagdiborsyo ako sa ibang Tong Yao. Ano ang sinasabi mo? Hindi ba si Tong Yao ang asawa mo? Hindi mo ba inanunsyo sa kumpanya? Tama na, Lola. Kailangan kong tapusin ang diborsyo. Mag-uusap tayo mamaya. Manong, umalis na. Jing, mali lahat ito. Gulo-gulo na ang lahat. Pagsisisihan mo ang diborsyo. Tigil dyan mismo. Galit na galit ako. Huwag mo akong sundan. Ginang, mag-ingat sa pagkahulog. Nakakainis ito. Yung pasaway na yun. Nagsisinungaling siya sa akin. Hindi niya alam kung sino asawa niya. Bilesen. Ihanda ang kotse. Kailangan ko itong pigilan. Hindi dapat mangyari ang diborsyo. Kung alam ko lang na wala siyang alam. Sinabi ko sa kanya sa kumpanya. Wala pa ba sila? Xuansuan, makikita mo si tatay sa huling beses. Baka hindi mo na siya makita ulit. Okay lang, may pinakamagaling akong nanay sa mundo. Nang marinig ko yan, gumaan ang loob ko. Pagkatapos magdiborsyo ni nanay, si CEO Feng ang bagong tatay ko. Mahal. Malaking isyo ang diborsyo ng ate ko. Suportahan natin siya ng maayos. Hindi natin pwedeng hayaang apihin siya. Huwag kang mag-alala. Asawa ko. Nandito na sila. Matagal ko na gustong makilala. Ang salot na nag-iwan sa pamilya niya. Sa harap mo. Matapang sila gumawa nito, hindi pa sila diborsyado. Tuturuan ko siya ng leksyon ngayon. Hoy, 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 hindi ba ikaw ang dating? Tama na ang satso. Tara na. Sino ka ba talaga? Anong ibig mong sabihin na sino ako? Tinawag mo ako para ayusin ang diborsyo. Diborsyo? May iba ka na bang asawa? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Hindi nga kita kilala. Huwag nang sayangin ang oras. Hoy, nabaliw ka na ba? Anong problema mo? Sabi ng asawa ko, hindi kanya kilala. Huwag mo siyang guluhin. Tatawag ako sa pulis. Alam mo ba kung sino si Jifeng? Paano mo siya nagawang sabihan ng ganyan? Wala akong pakialam kung sino siya. Walang pwedeng kumuha ng tao ng sapilitan. Ulitin mo yan. Umalis ka. Teka lang. Tigil na, mahal ko. Tama na yan. Anong ginagawa mo?
Para sa'yo to. Anong nangyayari? Saan ang galing itong manyakis? Nanggugulo sa hipag ko. Pamilyar ang boses na yan. Kunin mo to. Yeah. Hipag, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Hindi ko siya kilala. Hindi ko alam ang nangyayari. Hinailan niya ako para maghiwalay agad. Ate, hindi ko ginawa yun. Pasensya na. Ayo. Siyempre naniniwala ako sa'yo. Tatawag na ako sa pulis. Ipadala natin ang lalaking ito sa kulungan. Direktor Feng, ano ang ginagawa mo rito? Ayos ka lang ba? Ate, kilala mo ba itong Manny Alkis? Ang kalaguyo ng asawa ko ay kapatid nitong Yao. Hindi siya masamang tao. Siya ang boss ko. Boss. Ate, ang creepy ng boss mo. Hindi lang niya nilandi ang asawa ko. Mga araw na, nag-aabang siya sa labas. Palihim. Halata namang kainahinala siya. Ipaliwanag mo ng malinaw. Ano ang ibig mong sabihin na nag-aabang doon? Oh, nagpapanggap ka pa rin? Fenghua Complex Unit 2001. Nakarating ka na ba roon o hindi? Umamin ka na lang. Fenghua Complex 2,000 at isa ang tahanan mo. Lumipat ako rito mga buwan na. Ano naman? Tong Yao. Yung taong kasama kong tumakas 6 na taon. Talaga ba? Feng Jing. Hanggat nandito ako ngayon, hindi mo siya hihiwalayan. Si Yao Yao ang nag-iisa kong kinikilalang manugang. Kung hiwalayan mo siya, tinatakwil mo na ako bilang lola mo. Gusto mong hiwalayan siya, at hindi ako kinikilala bilang lola niya. Lola, sinasabi mo ba, siya ang asawa ko? Lola, kailan ka naging lola ng si? Mabait na bata, ako talaga ang lola ni Feng Jing. Pero matagal na siyang kasal, ni hindi niya naipakilala ang asawa niya. Kaya itinago ko ang pagkatao ko, para tahimik na mag-imbestiga. Bakit niya gusto akong hiwalayan? Nalito si Jing, paano ka rin naguguluhan? Siya ang asawa mo. Ang tanga mong walang alam, si Yao Yao ang asawa mo. Tingnan mo rito. Ito ang mga litrato mula sa aming investigador. Bagaman mukha kayong mas bata rito, ito ay, hindi maikakailang kayong dalawa. Kaya, ikaw ang lalaking basta na lang na pangasawa ko. Kung gayon, ikaw ang lalaki sa hotel, 6 na taon na. Paano kayong dalawa ang manhid? Mas malala pa sa matandang ito. Kawawa ang aking apo sa tuhod. Talaga po ba kayo ang aking lola sa tuhod? Oo, Si Uncle CEO ba talaga ang tatay ko? oo, mahal ko, siya ang tatay mo. Ikaw ang bayaw na tumakas. Tay, Nay, hihiwalay pa ba kayo? Hiwalay, Teka. Hindi, ayaw na namin. hiwalay, Hindi, hiwalay. huwag na huwag. Bakit hindi dapat? Iniwan mo ako. 6 na taon kasal, di umuwi. Unang kontak, humihingi ka ng hiwalay. Tapos sinisi mo ako sa lahat. Tinatalikuran ko itong kasal na walang hiya. Tapos na ang paghihiwalay na ito. Mahal, nagkamali ako. Akala ko ikaw siya. Akala ko. Akala mo ano, na ako ang may kasalanan. Nakakatawa, ako pala ang tanga. Naisip kong kumontak sa'yo. Ngunit hindi makontak ang iyong telepono. Hindi mo ba mayaangat ang iyong mahalagang daliri? Para tumawag muli, gamitin mo ang iyong utak. Guguho ba ang Feng Corporation? Hindi nakapagtataka at kinukuha mo ang asawa ko. Isang malaking CEO, nagkakamali ng tao. Naging isip bata ako. Humingi ako ng paumanhin sa inyong lahat. Ang card na ito ay walang limitasyong kredito. Ituring mo itong aking kabayaran, ang aking taos-pusong paumanhin. Ate, mukhang disente siya. Ako. Asawa ko. Kasalanan ko lahat ito. Parusahan mo ako kahit anong gusto mo. Pero, nagkasama-sama lang ang ating pamilya. Kung maghiwalay tayo, masisira ang loob ni Xuanzuan. Huwag mo akong piliting makonsensya. 6 na taon na wala ka. Maayos naman kami ni Xuanzuan. Kung mananatiling magkakasama ang pamilya natin, lalago si Xuanzuan. Yao Yao, makinig ka. Natuto na ng kanyang aral si Jing. Mula ngayon, wala nang kawalan ng tiwala. Bigyan mo siya ng isa pang pagkakataon. Ginang, may dahilan si Pangulong Feng. Ang pag-aagawan sa kapangyarihan ng pamilyang Feng. Umalis siya para protektahan ka. Tumakas sa ibang bansa magdamag. Hinahanap ka niya simula noon. Kasalanan ko. Nabigo akong agad. Masuri ang iyong pagkatao. Mommy, bigyan si Daddy ng isa pang chance. Oh G-Feng. G-Feng, anong nangyayari? Mommy, nakita lang natin si Daddy. Tapos biglang wala na siya. Huwag kang mang-engkanto. Yao Yao, pakinggan mo. Kahit gusto mo ng hiwalay, hintayin mo munang magising si Xiao Jing. Ate, siguro. Dalhin si Bayaw sa ospital. Kung may malubha siyang sakit, hindi na kailangan ng hiwalayan. Tama, eksakto. Kung malubha ang sakit niya, walang hiwalayan. Bawiin ang hiwalay. Kung mamatay siya, lahat ng ari-arian ng pamilya, magiging sayo. Teka, anong tingin niyo sa akin? Tama na, ospital muna. Kumusta si Xiao Jing? Hindi talaga siya mamamatay, di ba?
May sakit. Masikip dibdib. Sakit ng ulo. Hindi makahinga. Saan pa masakit? Dok, ano po ang nangyayari sa kanya? HMM. Ano kayang ginagawa ni Jifeng? Ipinapakita ng mga test. Walang kahit anong mali. Doktor, Ah, siguradong malubha ang kanyang sakit. Mag-usap tayo sa labas. sige. Paano nangyari ito? Kalma lang, sinuri naming mabuti. Si Jifeng, siya'y nasugatan. Malubha ang kanyang kalagayan. Maaaring magkaroon ng komplikasyon. Nasugatan? Komplikasyon? Maaari kayang pagkatapos kong sipain. Siya ba'y baog? Oo, maaaring baog si Jifeng. Ang sipa ko. Sinira ang buong kinabukasan niya. Walang hirap, walang ginhawa. Yaw. Tingnan mo si Jing ngayon wala ng silbi. Tama. Siya ang naunang nagkasala sa iyo. Pero pinili mo rin siya. Isipin mong pareho kayong nawasak. Hindi na kailangan ng diborsyo. Pero Lola, Ay sus. Kawawang apo ko. Tuluyan na siyang sira ngayon. Kung hiwalayan mo naman, sino pa ang magkakagusto sa iyo? Apo ko, kawawang bata. sige na, tama na Lola. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Mananatili akong kasal. Mabuti naman, ayos na yan. Ikaw at si Zuan ay lilipat sa Feng House, at titira kasama si Jing. Bakit parang nakulong sa gulo na ito? Tong Yao. Dumating ka. Kahit hindi ka nagpakita ng awa. Maging panatag ka. Ang gulo na ginawa ko. Ako ang mananagot. Pananagutan. Hindi pa sinasabi ng mga doktor sa pero bilang mga matanda, dapat nating malaman ang katotohanan. Pangako sa akin. Mananatili kang malakas. Ako. Mamamatay na ba ako? Ikaw ay impotente. Yan. Huminahon ka, sabi ng mga doktor. Posible pa ang paggaling. May pag-asa pa. Ganyan ba inilarawan ng doktor ang kondisyon ko sa'yo? Alam ko, mahalaga ang bagay na ito para sa lalaki. Pero hindi kita mamaliitin. Sisiguraduhin kong aalagaan ka ni Xuan-Xuan. Ito ay tungkol sa dangal ng lalaki. Nararamdaman kong kailangan kong linawin ito. Maayos na maayos ang kalusugan ko. Naiintindihan ko. Ayaw ng mga lalaki na aminin ang kanilang pagkukulang. Ngunit ang sitwasyon na ito ay nagsimula dahil sa akin. Nangako ako kay Lola na lumipat sa bahay ng Feng at alagaan ka. Ikaw. Ako'y impotente. Nagpapanggap ka kanina. Kung gayon, maaasahan kita dito. Ang bagong binibini ay dumating na. Maligayang pagdating, binibining niya. Wow! Ito na ba ang magiging tahanan ko mula ngayon? Napakalaki nito. Yaw. Xuanshen, halina't umupo ka sa tabi ko. Aking mga mahal na apo. Lola, ano itong lahat? Ang mga ito ay mga espesyal na regalo ni Lola. Perlas na kumikinang sa dagat sa pinakamataas na uri, agat. Pendant na jade na parang taba ng tupa. Isang villa sa sentro ng lungsod. At 3 pangunahing komersyal na ari-arian. Lola, napakamahal nito. Hindi ko matatanggap ito. Bata ka talaga, apo ka na sa akin. Ang mga bagay na ito ay para sa iyo talaga. Siyempre naman, hindi namin nakalimutan ang aming munting hiyas. Tatay mo, alam niyang mahilig ka sa net. Pinaghandaan ka talaga niya. Isang world-class na computer. Salamat, Daddy. Walang anuman. Kahit anong gusto mo, sabihin mo lang sa iyong kahit ang buwan pa sa langit. Kukunin ko yan para sa'yo. Salamat, Tatay. Gusto kong lagi kang makasama. Sana ganito rin isip ng iyong mommy. Perpekto na yon. Tatay, tutulungan kita. Mommy. Sabi ng kasambahay, walang mainit na tubig sa kwarto mo. Maghanap ka ng ibang banyo. Libre ang banyo sa taas. Sige na, aakyat na lang ako. Sige. Naku. Xuan-Xuan, anong ginagawa mo? Buksan mo itong pinto. Mommy, alagaan mong mabuti si tatay. Hiling ito ni Great Grandma. Mahal, tigilan mo ang pagkatok. Pag-usapan natin ito. Huwag na huwag kang lalapit. Kapag humakbang ka pa, gagawin ko. Ano ang gagawin mo?
Gagawin ko. Halika, mahal. Ngayon ipapakita ko sa iyo kung ano ang pakiramdam ng pagmamahal ng isang ina. Kapag ito'y bumagsak, lumapit ka. Mommy, maawa ka. Gusto ko lang na kayo ni Daddy ay mas magkasama. Swan, huwag mo nang ulitin yan. Opo, Mommy at Daddy. Mommy, maaari ba akong matulog ngayong gabi? Kayo ni Daddy nang magkasama. Talagang hindi. Lahat ng bata sa kindergarten ay natutulog kasama ang dalawang magulang. Hindi ako nagkaroon ng daddy dati. Ngayong mayroon na ako, hindi pa rin kami pwedeng magkasama? Hindi ito makatarungan. Sige na. Huwag ka nang umiyak. Pwede kang matulog sa gitna. Game. Magandang gabi, anak. Magandang gabi, mahal. Magandang gabi, nanay. Magandang gabi, tatay. Turn mo na, nanay. Magandang gabi, anak ko. Magandang gabi, mahal. Paano ako nabulagan ng ganito? Bakit hindi ko agad napagtanto na siya ang asawa ko? Bakit dito ako natutulog? Anong nangyari kagabi? Fengjing, anong ginagawa mo? Bitawan mo ako o hindi ako magiging mabait. Ele, hinaan mo lang. Kung si Swan, makita tayong ganito. Mahirap ipaliwanag. Ikaw. Bitawan mo ako. Anong gusto mo? Wala naman. Magandang umaga, mahal. Oras na para sa trabaho. Gwapo, nang aakit ka sa akin. Halika, maupo ka rito. Ang bahay ay matagal nang hindi masigla. Yaw, sa susunod na taon, bigyan mo ako ng apo sa tuhod. Para mabuo ang perpektong pamilya. Iyon na ang tunay na kumpleto. Gagawin nitong perpekto ang lahat. Lola, sumasama ang kalusugan ni Fengjing. Baka hindi na siya pwedeng magkaanak. Ginoong Feng, kayo. Tumahimik. Agad, Ginoo. Hihinto na ako sa pagsasalita. Oras na para pumasok sa trabaho. Ginoong Feng, alam ko ito. Bihasang bihasa. Espesyalista sa urolohiya. Gusto niyo bang ayusin ko ang pagpapakilala? Huwag maniwala sa mga walang basihang chismis. Maayos naman ako. Ginoong Feng, gumawa ako ng masustansyang sabaw. Inumin mo habang mainit. Puno ito ng mga pampalakas, kasama ang 10 piraso ng litid ng toro. Ginoong Feng, gusto niyo bang aipabook ko ang appointment? Umalis ka. Ginoong Feng, dahan-dahan sa aalis na ako. Teka. Sinira mo ang reputasyon ko at ngayon gusto mong tumakbo. Ang sabaw na ito ay inihanda na. Madam Feng mismo. Dahil napakabuti mo. Pakainin mo ako. Sira ba yung kamay mo? Kailangan mo ng tulong kumain. Nakalimutan ko. Oras na para tawagan ang anak natin. Mommy, Daddy. Swan, hayaan mong turuan kita, mga mag-asawa. Dapat magtulungan at mag-alagaan. Halimbawa, dahil may sakit si Dad, ginawa ni Mommy ang sabaw para pakainin ako. Ay, Naiintindihan ko, Dad. Hayaan mong si Mommy ang magpakain sa'yo. Ellet, Wala ka bang kahihiyan? dapat ipakita natin sa bata magandang halaga ng pamilya. Masaya ka na? Kung gayon, kumilos ka at kausapin mo anak mo. Lubos na nasisiyahan. Swan, maglaro ka na. Paalam. If nalinlang niya ako uli, kailangan kong gumanti. Mahal, sabi ng doktor, hirap sa pagtatali ay may sanhing pisikal o mental. Kunin mo itong test. Nasa telepono mo ang link. Tingnan mo mamaya. Lintik. Agenda ng pulong. G-Feng, patay ang phone ko. Kailangan ko ang sayo. Para mag-cast ng slides. Tingnan nyo to. Telepono ni G-Feng. May mga ganitong video. Ano ang ginagawa mo? Pasensya na po, G-Feng. Isasara ko na. Tong Yao, pinadala niya sa akin itong basura. Ayos naman ako. Natapos na ang pagpupulong. Hindi ko inaasahan ito. Si G-Feng, siya pala ang ganoong klase. Sa tingin mo ba, si G-Feng ay laging mabuti, pero ginagamit ito para maibsan ng stress? Huwag manghula ng walang saysay.
Si Jifeng ay, hindi maganda ang pakiramdam kamakailan. Ang paghawak nitong mga file, ay maaaring isang tangka. Kung hindi siya malusog. Si Jifeng, mayroon kaya siyang issue? Wala akong sinabi. Nakabuo ka na ng conclusion. Malaking balita. Pakinggan nyo, hindi na makaporma si Jifeng sa edad niya. Siguro dahil sa mga ligaw na karanasan. Noong mga taon niya sa ibang bansa, naubos ang lakas niya ng lubusan. Talaga? Tapos na si Jifeng. Pero siya at ang kanyang asawa, mukhang mahal na mahal. Sino ba talaga ang nakakaalam? Hindi siya galing sa kilalang pamilya. Baka siya lang ay isang maginhawang kwentong pantakip. Sino ang nagsimula ng mga chismis na ito? Hindi ako. Ang iyong asawa. Siguro ay si Madam. Nagpadala siya ng sabaw ng ari ng Toro. Ngayon alam na ng buong kumpanya. Sa tingin ko ang responsibilidad ay nasa kay Madam. Nasaan siya? Sa pantry. Ano ang ginagawa mo? Nagulat mo ako. Tong Yao, ikaw ba ang nagpadala ng mga video na yon? Napanood mo ba sila? May reaction ba sa iba ba? Hayaan mong ipakita ko sa'yo kung gaano ako ka-reactive. Kumusta yon? Magaling ba ako? Well, okay naman ang halik mo. Pero kailangan mo mag-ensayo sa paghinga. May kailangang pagbutihin. Ginagawa mo pa rin. Hindi pa kontento ang mahal ko. Mukhang kailangan ko pa ng ensayo hanggang sa magustuhan mo. Bata ka pa. Umayos ka. Malapit nang dumating ang tauhan. Ano ang dapat katakutan? Kasado tayo ayon sa batas. Bukod pa riyan, maayos naman ang iyong asawa. Gagawin kitang masaya kaagad. Paano ko hindi napansin na maloko ka pala? Hindi ko napagtanto na ang talas ng dila mo. Pareho lang. Daddy. Suan-suan. Sa susunod na linggo, ng aming mga magulang, anibersaryo ng kasal. Pero, gusto kong pasayahin si nanay. May ideya ka ba? MMHMM. Ang pinakamalaking hiling ni nanay ay ang ating pamilya ay manatiling masayang magkakasama. Lanan. Alam ko na ang gagawin. Maglaro ka na. Sige. Ano itong lahat? Napak-misteryoso. Tanggalin ang pantakip sa mata. Heto na. Gusto mo ba? Ikaw ba ang gumawa nito lahat? Maupo po kayo, Ginang Feng. Ako ang punong kusinero ngayong gabi. Sana, magbigay sa'yo ng perpektong gabi. Ano nang ginagawa mo? Sinabi sa akin ni Xuan na ang pinakamalaki mong hiling ay para sa ating pamilya na maging masayang magkasama. Kaya, naghahanda ako ng hapunan para sa'yo ngayong gabi. Sigurado ka bang kaya mong magluto? Lene, huwag mong maliitin ang iyong asawa. Hayaan mong ipakita ko sa'yo ang aking kakayahan ngayon. Sigurado ka bang magagawa mo ito? Lumayo ka, manood ka lang. Hayaan mong tulungan kita. Hindi na kailangan. Ako na ang bahala. Ah! Isang aksidente. Sa susunod, mas gagaling tayo. Alam mo ba ang iniisip ko? Basta't magkakasama ang pamilya natin. Ligtas at malusog, yun lang ang kailangan. Ang iba ay hindi na mahalaga. Mula ngayon, pamilya ay magkakasama. Hindi na tayo maghihiwalay. Ilseth, naisip ko kasi, tungkol sa dati natin, hindi pagkakaunawaan. Bahagya rin ang kasalanan ko. Mahal, wala kang ginawang mali. Kahit pa nagkamali ka, kasalanan ko pa rin. Tong Yao, ipinapangako kong ikaw ang pinakamasayang babae sa buhay. Daddy, alam ko kung paano ka gagawing mas malusog. Ano ito? Dok, hi, ang tatay ko. Ay hindi maganda ang pakiramdam. Maaari mo ba siyang tulungan? Binata, ano ang problema niya? Oh, hindi ko talaga alam. Narinig ko si tatay na sinabi kay nanay. Oh, hindi niya kaya. Nasa tamang lugar ka. Mayroon akong himala na gamot, siguradong gagana. Ito ay himala na gamot. Anong himala gamot? Malamang kendi lang yan. Tong Yao, patawad na talaga. Ang proposal na ito ay 6 na taong huli. Pero sa kabutihang palad, sa malawak na mundong ito, nakita kita.
Hindi naging madali ang biyahe natin. Pero naniniwala ako, ang daan sa hinaharap ay magiging maliwanag. Pakasalan mo ba ako? Anong nangyayari? Bakit ka pinagpapawisan ng ganito? Kwansuan, anong ibinigay mo sa kanya? Nakuha ko to sa isang doktor na milagroso bilang espesyal na gamot. Sabi niya, nakakagaling ito ng Ed. Tongyaw. Nag-init ako. Parang sasabog ako. Alam ko ang pakiramdam na yan. Siguro, dapat kang maligo sa malamig. Ay. Papayagan mo ba ako? Hindi ko matiis. Kwansuan, tutulungan kong magpagamot ang tatay mo. Hanapin mo ang great-grandma. Dali na, sige. Dahan-dahan. Pagod na ako. Mahal, naalala mo pa ang gabing yon 6 years ago? Ang tagal na. Hindi ko maalala. Hayaan mong ipaalala ko sa'yo. Magandang umaga, Ginang Feng. Magandang umaga. Anong balita? Nasaan ang titulo ko? Mahal. Aking munting prinsesa, oras na para bumangon. Lola. Nagpakasal ka na. Lola. Huwag na natin siyang asarin. Madali siyang mahiya. Sige na nga. Sige, wala nang biro. Para sa akin, magdaraos ako ng salo-salo. Imbitado ang lahat upang ipakilala ang aking manugang na babae. Lola, masyadong magarbo. Kailangan ito. Kung may sinumang hangal, mang-abala sa'yo muli. HMM. Tongyaw, ang ganda mo. Dahil sa iyo, ang pamilya ko'y tinarget ni Feng Jing ngayong naging ang may bahay ng mga Feng. Paano mo nagagawang mamuhay ng ganito? Hindi kita hahayaang mapapahamak ka ng madali. Hello. Nanay ni MS, Zuan, may masamang balita, nawala si Zuan sa outing. Ano? Feng Jing, sabi ng guro sa kindergarten, nawawala si Xuan. Ano ang sinabi mo? Nawawala si Xuan. Huwag kang mag-alala, mag-isip ako agad. CJ. Hanapin agad si Xuan. Gamitin lahat ng available. Gamitin silang lahat. Opo. Ano ito? Tongyaw. Kung gusto mong iligtas ang anak, magdala ng 1 bilyong yuan, pumunta sa abandonadong pabrika sa Timog. Tandaan, huwag magsama ng iba, at huwag tumawag sa pulis. Kung hindi, papapatayin ko siya. Huwag kang matakot, Tongyaw. Maibabalik ko ng ligtas si Xuan. Pasaway ka. Gising ka na. Tita, wala kaming alitan. Mali ang kinuha ninyo. Ang nanay mo ay si Tongyaw. Paano ako makakakuha ng mali habang hawak kita? Hihingi ako ng 1 bilyong yuan kay Feng Jing. Ibibigay niya ito sa akin. Tapos, maaaring muling bumangon ang pamilyang Bai. Pero, bago iyan, uunahin ko munang laslasin ang mukha mo para magdusi si Tongyaw habang buhay. Nanay, Tigil. Huwag kang lumapit. Humakbang ka pa at papatayin ko siya. Pakawalan mo ang anak ko. Bei Yuening. Bitiwan mo na. Sumuko ka na ngayon, may pag-asa pa. Huli na ang lahat. Matagal nang huli. Ako ang tunay na umiibig sa iyo. Bakit hindi mo yun makita? Ano ang kulang sa akin? Sa ganda niya. Ayos ka naman, pero di palaging sinusunod ang lohika. Sa aking alaala, mabait at kaibig-ibig ka. Tingnan mo ang nangyari sa'yo. Hindi ka na makilala. Ibitiw mo ang kutsilyo. Pag-usapan natin to. Kung papatayin ko si Tongyaw, at ang batang mamahalin mo ako, di ba? Iski, pakawalan mo si Xuan. Hiwalayan ko si Feng. Anong sinabi mo? Tama ka. Ang kasal natin ay kontrata lang. Walang totoong damdamin. Mas maganda ka sa akin. Mas may kaya at mayaman. Pagkatapos ng diborsyo, sigurado niyang pipiliin ka. Huwag mong sirain ang buhay sa pagiging mamamatay tao. Kuya Jing, pakakasalan mo ba ako? Sabihin mo nga, kailan tayo ikakasal? Nagsinungaling ka. Bei Yuening. Nagkamali ka ng malaki. Ang pamilyang Bai, mawawala sa Haishi. Dahil sa'yo. Mawawala. Nangako kang pakasalan ako. Dalhin niyo siya palayo. Fuan Suan, ayos ka lang ba? May masakit ba?
Ayos lang ako, alam ko, ililigtas mo ako. Manatili tayong magkasama, bilang tunay na pamilya. Asawa. Ano ang sagot mo? Ang pamilya natin ay mananatili. Magkasama habang buhay. Ellen, Yehey, may mga magulang na rin ako na nagmamahal sa akin.